Please like, share and subscribe. Kabanata 4271-4280. Kabanata 4271 Durog. Nang makita ni Dishengtian at ng iba pa ang eksenang ito, natural na nakakagulat ito. Walang alinlangan na malinaw din nilang napagtanto na pagkatapos nilang magkaroon ng kapangyarihan ng dragon, nakatali din sila sa isang super time bomb. Hanggat gusto ng dragon, maaari silang mabura anumang oras. Kahit na ang dakilang emperador ng tadhana ay hindi naligtas, sila. Wala talagang pagpipilian. Namatay ng ganito ang napakalakas na Emperor of Destiny. Ang isang Kyundo ay may kawalang paniwala sa kanyang mukha. Mukhang ang lahat ng mga powerhouse sa malaking mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng dragon. Mapait na ngumiti si Ji Wumang, ibig sabihin, imposibleng subukang magrebelde, at gagawin nila ang kanilang makakaya na harapin tayo upang mabuhay. Asawa, ngayon ka lang ba nag-alinlangan? Tanong ni Su Qingzhou sa isang voice transmission, napansin niyang pinigilan ni Ye Fan ang kanyang sarili ngayon, at hindi ginamit ang kanyang espada para iligtas si Tianning. Pinag-isipan ito ni Ye Fan, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, mukhang inaasahan na ni Tianning ang lahat ng ito. Sinabi niya sa akin na huwag makipagsapalaran para iligtas siya. Hindi ko alam kung ano ang plano. Maaaring may backhand pa si Tianning. Habang si Su Qingzhou ay naguguluhan, ang dragon doon ay nagpakawala ng mapaglarong pagngisi. Iniunat ng dragon ang kamay at casual na hinawakan ito, hawak ang isang piraso ng sirang katawan ni Destiny. Ang mga fragment ay naging isang magulong puwersa at unti-unting naglaho. Iyon. Sa wakas ay naunawaan na ni Ye Fan kung bakit, ngunit hindi ka panipaniwala. Substitute. Paano ito posible? Ang isang two, na malapit, ay bumulalas. Ang Destiny Great Emperor, na pinasabog ng kapangyarihan ng dragon, ang mga sangkap ng kanyang katawan ay hindi ang likas na laman at dugo ng gintong lahi, ngunit isang purong magulong butil. Dahil sa stand-in ni Destiny kaya sobrang lakas kaya hindi ito napansin ng lahat. Ngayon na ito ay sumabog, maaari kang makakita ng hindi pangkaraniwang bagay. Anong niloloko mo? Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ng isang stand-in? Hindi naniwala si Simon. Imposible talaga para sa isang ordinaryong kahalili na magmana ng lahat ng kapangyarihan ng pangunahing katawan. May isang paraan sa malaking mundo, na maaaring hatiin ang kaluluwa, at pagkatapos ay linangin ng isang kapalit na may sariling kakanyahan ng dugo, ngunit maaari itong maging malapit sa isang perpektong kopya. Sa chi ng tadhana sa kabutihang palad, hanggat iniisip mo ito, natural mong matututunan ang pamamaraang ito. Kapag ang narinig ng mga Diyos ang sinabi ni Long, hindi nila maiwasang matigilan, nanlaki ang kanilang mga mata. Bahagyang sinabi ni Long, hindi walang kabuluhan ang aking pagtuturo, Destiny, ngunit maalalahanin. Master Creation God, ibig mong sabihin. Buhay pa ang Destiny. Bahagyang natatakot ang boses ni Simon. Huwag matakot sa tadhana dito, matakot lang magtago. Hindi direktang sumagot si Long, ngunit tumingin kay Ye Fan at nakangiting sinabi, Sword God, iniisip mo ba na kung maiiwasan ni Destiny ang sakuna na ito, gagawa siya ng paraan para makabawi muli? Kumunot ang noo ni Ye Fan, maaari ba iyon sa plano mo? Hindi yan totoo, umiling si Long at sinabing, hindi ko inaasahan na ang taksil na ito ay magtatago ng ganoong panlilinlang. Pero alam ko, makakaalis na siya, iisa lang ang daan ng kalsada, at ang kalsadang ito, ay siguradong mamamatay. Biglang nagising si Ye Fan, tawid sa ilog. Tama, tumanggo si Long at sinabi, ang tadhana ay nag-iwan ng isang paraan, ngunit dahil hindi niya ako matatalo at ayaw niyang sumuko, kung gayon ang tanging paraan upang pumunta ay tumawid sa ilog. Sa tingin mo hindi magtatagumpay ang tadhana? Nagtataka si Ye Fan. Biglang ipinakita ni Long ang isang kaakit-akit na ngiti, alam mo ba kung ano ang pagtawid sa ilog? Hindi. Si Ye Fan lang, pero tahimik ang lahat. Ang maulap na lansya. Tumayo si Tianming sa tabi ng lansya na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tumingin siya sa likod ng malalim, at sa huli, naging matigas ang kanyang mga mata. Hindi naman nagmamadali ang ferryman at tahimik na naghintay hanggang sa makasakay si Tianming sa bangka. Fair na, maliban doon, walang pagpipilian. Bago pa matapos magsalita si Destiny ay nakaalis na ang lansya sa tabing ilog. Alam na alam niya na kahit bumalik siya sa New World Battlefield, walang paraan para magkaroon siya ng daan-daang dragon. At madali siyang mapatay ng dragon. Kung gusto mong ganap na maalis ang mga hadlang ng dragon, maaari ka lamang tumawid sa ilog at makalusot sa bangin na sa tingin niya ay lubhang mapanganib. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting dumating ang bangka sa gitna ng ilog, ngunit bumagal ang takbo. Kakaibang tumingin si Tianming sa ferryman, at casual na nagtanong, Boatman, nakita mo na ba ang kawalang hanggan? Sagot nito. Hindi na lang paulit-ulit na ginawa ng tadhana, umakyat at sinubukang abutin, para tapikin ang balikat ng ferryman. Pero pagkababa niya, wala siyang nakuha. Nawala na ang ferryman. Sa ilalim ng aking mga paa, ito ay basa at malamig. Biglang natuklasan ng tadhana na ang barko ay nagsimulang tumulo ng tubig at patuloy na lumubog. Paano? Hindi sapat na kwalipikado si Gu. Napansin ni Tianming na patuloy na sinisira ng ilog ang kanyang katawan at maging ang kanyang kaluluwa.
Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang ibang kapalit na magagamit. Tawid sa ilog. Tawid sa ilog, mali ba ang pagkakaintindi ni Gu? Ito ay isang dead end. Si Tianming ay puno ng ayaw at sinubukang umalis sa bangka, ngunit walang gumana. Nakatayo siya sa gitna ng bangka, pinagmamasdan ang kanyang sarili na patuloy na naaagnas. Ilog. Ano ito? Ako. Alam mo, dahan-daang sinabi ni Long, dahil alam ko ang lahat tungkol sa pagtawid sa ilog. Kaya, masasabi ko sa iyo ng napakalinaw na hanggat tumatawid ka sa ilog, mamamatay ka. Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit mayroong limang lasa sa kanyang puso. Sari-saring Chen. Kung ang kawalang hanggan at tadhana ay talagang nasa sanggang daan ng pagtawid sa ilog, paano ang matandang foodie? Ang pagtawid ba sa ilog ay isang kalsadang walang babalikan? Kung hindi siya patay, ano ang kinalaman ko sa akin? Dahil ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kalamidad, kung gayon ikaw ay masisira. Masyado nang tamad si Chiyu para alalahanin ang iba, kaya sumugod siya sa kinaroroonan ng dragon. Huwag mo nang isipin iyon. Nang makita ito, hinarang ni Dishengtian si Chiyu sa kanyang harapan, at binasag si Chiyu ng isang malakas na suntok na pinagsama ang kapangyarihan ng dragon. Hindi umiwas si Chiyu, at sinuntok din niya, nawasak at walang prinsipyong pinasabog ang kapangyarihan ng kaguluhan sa paligid niya. Si Chiyu, na tumuntong sa kaharian ng kawalan, ay nakamit ang tunay na pag-unawa sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng paggamit ng disintegrasyon. Ang bawat magulong butil, sa ilalim ng pagkilos ng disintegrasyon, ay nakamit ang epekto ng pagkasira ng Nine Tribulations Asher Dragon Technique. Sa sandaling tamaan ito ni Dishengtian ng suntok, napagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon. Isang buong braso, na parang pinunit ng matalim na kutsilyo, nabasag ang baluti, at lumipad ang laman at dugo. Hindi makapaniwala si Dishengtian na, sa tulong ng banal na dragon, hindi niya mapigilan ang suntok ni Chiyu. Nangangahulugan ito na sa mga tuntunin ng ganap na kapangyarihan, ang Chiyu ay may pagkakataon na sakta ng dragon. Tatlong kalikasan. Si Dishengtian ay galit na binago ang pinsalang natanggap niya, ngunit ang exponential explosion ng disintegration ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Bang! Tinawid ni Chiyu ang isang mabangis na trajectory at pinasabog ang kalahati ng katawan ni Dishengtian. Kahanga-hangang parang bahaghari, muli nitong winasak ang espasyo sa ilalim ng paa, at sa isang iglap, nakarating na ito sa harapan ng dragon. Kamatayan kay Lao Su. Si Chiyu ay sumuntok muli, tulad ng isang mabigat na martilyo, na tumama sa mukha ng malupit na iyon. Ito ay patay na katahimikan sa lahat ng dako. Napabuntong hininga ang lahat at nabigla sa nakakagulat na suntok ni Chiyu. Ngunit sa pagsunod ng mabuti, ang puso ng lahat ay tinamaan ng kidlat. Isang malaking kamay na nagtatagal na may kapangyarihan ng isang maningning na dragon, tulad ng isang hindi malalampasan na mar-angle na bundok, bahagyang naharang sa harap ng Chiyu. Ang sumisikat na disintegration power ng Chiyu, purong mapanirang kapangyarihan, ay ganap na binalot ng kamay na iyon. Para bang nasa kamay na ng kamay na iyon ang buong universo. Matagal na kinurot ang isa sa mga kamao ni Chiyu at ngumisi na may halong kabalintunaan. Ang isang hamak na hayop na may halong lahi ay karapat-dapat din na hamunin ang dragon. Bago siya matapos magsalita, nakarinig siya ng malutong na click. Namula ang mukha ni Chiyu, nagngangalit siya, pero hindi siya umimik. Nadurog ang kamao niya. Kabanata 4272 gusto kitang tanungin. Barbarian. Rewind. Nakita ni Emperor Yan na hindi maganda ang sitwasyon, at hiniling niya kay Chiyu na umalis sa lalong madaling panahon. Ngunit si Chiyu ay patuloy na sumulong, sumisigaw, walang paraan. Tiniis niya ang sakit ng pagdurog ng kanyang mga buto, at tuwirang naputol ang isa sa kanyang sariling mga braso. Boom! Si Chiyu ay parang meteor, at napabuga siya ng shockwave na pinasabog niya. Ang pagsabog ng disintegrasyon sa napakalapit na hanay ay sumabog sa isang katlo ng sariling katawan ni Chiyu, nakakilakilabot. Sa kabutihang palad, si Emperor Yan ay nakahanda na, ang Ochre Whip ay naging Ivy, at pagkatapos na mabuhol si Chiyu, mabilis siyang nag-inject ng malakas na sigla. Mabilis na gumaling si Chiyu, ngunit hindi ito nagpagan sa pakiramdam ng mga tao ng Fifth Tai. On. Sa kabaligtaran, ang nakakatakot ay ang dragon ay nakatayo sa parehong lugar, at wala man lang siyang sugat sa laman. Ang katawan ng dragon ay puno ng kinang, at ito ay isang dragon level na dragon-blooded armor. Shen Wu, Shen Feng, Shen Bing, Shen Lei, Shen Mo. Kinagat ni Ji Wumeng ang kanyang mga ngipin at same time na sinabi, napakahirap na bang basagin ang pinakamataas na Shenlong battle armor, na ito. Ang bawat isa ay kailangang seryosong isaalang-alang ito, at huwag nang manggahas na gumawa ng isa pang pagbaril. Hindi ito takot, ngunit upang manalo, dapat maging maingat. Maangas na tiningnan ni Long ang lahat, at sinabing, kung medyo matino ka pa, dapat mong malaman na sa iyong lakas, halos imposibleng masaktan man lang ako. Sa katunayan, kailangan mo lang sumuko sa akin at hayaan ang demonyong dragon ng emperador ay natural na mahulog sa reinkarnasyon, at lahat ay maaaring ituring na hindi nangyayari. Delusional. Malamig na sinabi ni Ye Fan, kung kaya mo talagang tiisin ang lahat ng ito, hindi ka magiging lihim at magtatago sa malaking mundo.
Sa likod. Ang dahilan kung bakit patuloy mong itinatago ang iyong pangit na mukha ay dahil mas alam mo kaysa sinuman na ang buhay ay naghahangad ng kalayaan. Sa sandaling mahayag ang iyong tunay na mukha, magkakaroon ng tadhana at kawalang hanggan sa isa't isa, laban sa mga kathang isip na binubuo mo. Ang nakakulong na mundo. Matagal na ibinuka ang kanyang mga kamay, may pagkakaiba ba ang kathang isip at totoo? Ano ang totoo? Ano ang mali? Ikaw na ang lumikha, at ikaw na ang pag-iral na tinitingala ng hindi mabilang na mga nilalang sa 5 days at sa dakilang mundo. Hindi ka ba maaaring magkaroon ng kaunting kasiyahan at kaunting pasasalamat? Lumaban ka sa akin, ilang buhay ang mapapawi, at wala kang pakialam. Sa huli, mabuti at masama, alam mo pa ba ang pagkakaiba? Habang nagsasalita, direktang iwinagayway ni Long ang kanyang kamay, at daan-daang salamin na imahe ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ito ay isang mundo ng 5 days, at daan-daang milyong ginto at pilak na mandirigma ang bumubuhos dito. Ang iba't ibang angka ng Watai ay nakikipaglaban sa mga mananakop na ito, maaaring lumaban ng buong tapang o tumatakas sa kahihiyan. Libu-libong milya ang daloy ng dugo, ang mga buto ay naging mga bundok. Nang makita ang lahat ng ito, ang 5 babae ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at mukhang sobrang pangit. Tingnan mo ng malinaw. Ito ang katurangan at kalayaan na dinala mo sa ikalimang asawa. Maayos naman ang takbo ng lahat, bakit kailangan mo akong labanan? Tumawa si Long Chi, nakakapagsalita lang siya ng magagandang bagay. Kayo, ang tunay na mga Verdugo. Ang malalakas na salita ay mayabang, at ang mga demonyo ay nililito ang publiko. Malamig na sinabi ni Chen Mian, mula sa simula, walang gumawa ng anumang bagay laban sa iyo. Pagpasok sa reincarnation. Ang ikalimang asawa ay hindi kailanman pag-aari mo, at wala kang karapatang panghimasukan ang lahat ng bagay ng ikalimang asawa. Sinabi ni Long nang may paghamak, ang kapalaran laban sa langit ay ang tanging paraan upang linangin, sino sa inyo ang hindi lumalaban sa langit, at ang tadhana ay lumalaban. Queen of Thousand Faces, ilang tao na ang napatay mo? Ang pinaka-unqualified na tao dito ay ikaw, hindi ba? Kay Chen Mian. Malamig at matalas ang mga mata, hindi ko sinabi na ako ay isang mabuting tao, at hindi isang bayani. Ngunit, kahit isang bagay, hindi ko sasabihin ang pagpatay at pagiging makasarili. Napakataas ng tunog. Ang 5 babae ang tumingin kay Chen Mian ng malalim, at ang kanilang orihinal na nalilitong puso ay nagpatibay din sa kanilang mga paniniwala sa sandaling ito. Ang mga mata ni Saliye ay napuno ng luha sa pananabik. Siya ay nahulog din sa sakit at putik dahil sa pagpatay. Matapos pakinggan ang mga salita ni Ancestor Chen Mian, mas lalo siyang nakaramdam ng malalim. Walang ganap na tama o mali. Hanggat maglakas loob kang harapin ito, karapat-dapat kang igalang. Tumango si Emperor Yan. Tumawa si Li Xie, tama. Ang taong may konsensya lang ang makakapagsabi ng maraming malalaking katotohanan at nagtatakip ng sarili niyang kahihiyan. Tumalon ang gilid ng mga mata ni Long, ngunit mabilis siyang tumawa. Bueno, dahil pinilit mong sirain kasama ang ikalimang asawa, kung gayon ang iyong nais ay matutupad. Sino ang sisira nito, hindi pa namin alam. Sinabi ni Su Qingzhou sa oras na ito, sa aking palagay, hindi bababa sa balanse lang ito ng kapangyarihan sa ngayon. Balanse ng kapangyarihan. Tumawa si Long Lei, munting babae, hindi mo ba naisip na pagkatapos matuto ng kaunti mula sa Dexter na iyon, makikita mo talaga ang lahat ng kapalaran? Huwag kalimutan, Dexter, ako rin ang gumawa nito. Sinabi ni Su Qingzhou, natuto ako ng kaunti kay Dexter, ngunit nalampasan ko siya. Sa sandaling ito, bulalas ng ilang tao mula sa 5 days party. Tingnan mo. Nakita ko na sa lawa ng apoy sa purgatorio, ang hukbo ng demonyo na pinamumunuan ng ilang estratehikong antas ng mga demonyo tulad ni Fan Kainuo, Zidi, Difan, Atarides, at iba pa. Ay talagang naglunsad ng pag-atake sa isang grupo ng mga gintong mandirigma ng Anda. Kontra-atake. Kinaladkad ng napakataas na apoy ng katawan ni Fan Kainuo ang ilang mandirigma ng Anda. Hinaranggan ng dumi ni Difan ang ilang mga sundalo na sinusubukang tumakas. Sina Atarides at City, kasama ang isang grupo ng mga elit ng demonyo, ay nagpaputok ng mga sinag ng liwanag patungo sa mga kaaway na ito sa pamamagitan ng ilang naisusuot na launcher sa kanilang mga kamay. Ang mga gininto ang powerhouse na ito, na kayang yumanig sa Watai Earth sa ilang galaw lang, ay talagang hindi kayang pigilan ang pag-atake ng mga sinag na ito. Matapos mabaril isa-isa, kahit ang gininto ang primordial spirit ay hindi na mapangalagaan. Mga armas na nagpapalaki ng entropy. Tuwang-tuwa si Yefan, naabutan ko talaga. Hindi lamang ang Purgatory Fire Lake, kundi pati na rin sa Heavenly God Kingdom, Kyushu, at lahat ng bahagi ng Hongmeng, sunod-sunod na pinatunog ang mga sungay ng counter-attacks. Bagamat ang mga mandirigma ng Watai ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa mga mahuhusay na mandirigmang ginto at pilak na ito, hanggat gumagamit sila ng mga sandata na nakakapagpahusay ng entropy, kahit ang mga mortal ay may pagkakataong pumatay ng mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng Bronze Race ng 5 days at ng Golden Race ay kung masisira ba ang depensa. Sa sandaling masira ang depensa, ganap na mag-iiba ang sitwasyon ng labanan. Kasabay nito, ito ay matatagpuan sa mga sinaunang Diyos. Sa laboratorio ni Chu Yunyao.
Nakatayo sa harap ng mga display screen, lubos na nakahinga si Lao Lin nang makita ang mga resulta ng mga counter-attack sa iba't ibang lugar. Talagang nagawa mo. Tumingin si Chu Yunyao sa linya ng paggawa ng armas sa hindi kalayuan, na patuloy na gumagana, at sinabing, sa tulong mo, hinding-hindi mauubos ang oras dito. 500 taon, syempre magagawa ko ito. Ang aparato ay idinisenyo upang ang buong tao ay maaaring armado. Ang oras ay hindi nangangahulugan ng tagumpay, at hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili, sabi ni Old Lin Dao. Si Doom, na dumating para tumulong, ay medyo nag-aalala. Yunyao, gusto mo bang ipagpatuloy ang produksyon? Siyempre, hindi ito sapat, hindi bababa sa 50,000 higit pang entropy enhancing ray ang dapat gawin upang patatagin ang sitwasyon, sabi ni Chu Yunyao. Ngunit kung mayroong napakaraming entropy enhancing ray at sila ay kinuha ng malaking mundo, tayo ay banta din. Sinabi ni Chu Yunyao, kahit na hindi natin ito gawin para sa kanila, ang malaking mundo ay kopyahin ito maaga o huli. Hindi natin binalak na sirain ang malaking mundo, kailangan lang natin ng sapat na puwersa upang maprotektahan ang ating sarili. Sister Yunyao, andyan na ang New World Battlefield. Ang koneksyon ay naputol na, dapat may problema, mayroon na tayong mga armas na nagpapahusay ng entropy, at maaaring sirain ito ng lumikha, bakit hindi? Hindi pwede. Ang panukala ni Ji Wanqing ay tinanggihan ni Chu Yunyao bago siya matapos magsalita. Bakit? Si Ji Wanqing ay mukhang nag-aalala, Brother Yefan, tiyak na mapanganib sila. Ang mga armas na nagpapahusay ng entropy ay maaaring pumatay sa lumikha, posible, ngunit kung magtutulungan sila at hahayaan kang bumaril. At saka, maaaring hindi talaga ito posible. Patayin. Nagtanong si Chu Yunyao, para sa mga creator na kayang manipulahin ang oras at espasyo, sa tingin mo ba ay may malaking kahalagahan ang aktwal na labanan? Natahimik ang lahat sa laboratorio. Ngumiti si Lao Lin at tumango, hindi katakataka na labis kang pinagkakatiwalaan ng batang si Yefan. Sa katunayan, tama ang iyong pagsusuri. Sa halip na purihin ako dito, Demon Dragon King, gusto kong tanungin ka. Malalim na sinabi ng mga mata ni Chu Yunyao, maaari mong pigilan ang lahat ng nanghihimasok, bakit gusto mong manatili sa amin sa laboratorio at panuurin ang lahat ng ito na nangyayari? Kabanata 4273 isang pilak na lineng. Tila inaasahan ni Lao Lin ang tanong na ito, at ngumiti, Miss Chu, naniniwala ka sa agham, tama ba? Walang pag-aalinlangan na tumango si Chu Yunyao. Kung gayon, ano sa palagay mo ang agham? Axiom, sabi ni Chu Yunyao. Ano ang axiom? Hindi na kailangang patunayan ito. Ang mga pangunahing katotohanan ng layunin na pag-iral ay hindi maaaring mahihinuha. Sila ang simula ng lahat. Tumango si Lao Lin at sinabing, oo, ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ninyong mga scientist at cultivator. Mga magsasaka, ang kanilang hinahabol ay palaging isang hindi alam, sa pamamagitan lamang ng paniniwala na ang isang bundok ay mataas pa rin at ang kawalang hanggan ng sansinukob ay maaari tayong magpatuloy sa pagsulong. Ngunit kayong mga siyentipiko ay naiiba, ang lahat ng pananaliksik na ginagawa ninyo ay ang panimulang punto para sa paghahanap ng lahat ng bagay. Ang pinagmulan ng universo. Sa pagsasalita nito, nagtanong si Lao Lin, Miss Chu, sa iyong palagay, ang Dragon Emperor, ba ay isang cultivator, o isang uri ng axiom? Kumunot ang noo ni Chu Yunyao. Saglit na kumurap ang mga mata, at biglang may naintindihan. Ang ibig mong sabihin ay kinakatawan mo ang pagkasira, kaya mula sa ugat, hindi mo maaaring labagin ang layunin ng batas na ito. Tumango si Lao Lin, marahil hindi ito maintindihan ng maraming practitioner, ngunit bilang isang scientist, dapat mong maunawaan. Ibig kong sabihin. Maglakas loob na magtanong, kung sapilitan kang mamagitan upang pigilan ang paglipol ng fifth tie, ano ang mga kahihinatnan? Tanong ni Doom sa tabi niya. Hindi niya kaya. Bago pa makapagsalita si Lao Lin, sinagot na siya ni Chu Yunyao. Bakit? Naguguluhan si Doom. Sinabi ni Chu Yunyao, tinatanong mo kung bakit hindi inililigtas ng Demon Dragon Emperor ang mundo, tulad ng pagtatanong mo kung bakit ang hydrogen ang pinakamaraming elemento sa universo, at kung bakit ang helium ang pangalawang pinakamalaking elemento sa kabuuan. Ito ay isang dahilan. Ang Demon Dragon Emperor ay umiiral. Ang ibig sabihin ay panuurin ang ikalimang asawa na pumunta sa dulo, na isang layunin at hindi nababagong axiom. Sa madaling salita, kailangan mong palitan ang pinakamasaganang elemento ng hydrogen sa universo ng iba pang mga elemento, posible ba? Kahit na magagawa ito, ang universo pa rin ba ang alam nating universo? Biglang tanong ni Ji Wanqing. Ibig sabihin, kapag sinubukan ng Demon Dragon Emperor na iligtas ang fifth tie, talagang sisirain ito ang kasalukuyang fifth tie mula sa ibang level. Iyan ang katotohanan, tumango si Chu Yunyao, kaya, ang Demon Dragon Emperor ay maaari lamang gumawa ng ilang bagay sa loob ng mga patakaran, tulad ng paglikha ng oras para sa ating pananaliksik. Ngunit kung magtagumpay tayo sa pagsasaliksik at kung iligtas ba natin ang utay gamit ang mga armas na nagpapahusay ng entropy ay talagang nakasalalay sa atin. Naiintindihan din ito ng Doom at ng iba pang mga mananaliksik. Hinawakan ni Lao Lin ang kanyang baba at sinabing may paghanga, napakahusay ng utak ng isang scientist. Hindi ko ito maipaliwanag sa aking sarili, ngunit ipinaliwanag mo ito ng malinaw sa akin.
Hindi mahirap intindihin, marami lang tao, hindi gusto kong maniwala na napakalakas ng buhay mo, pero hindi mo magagawa ang gusto mo. Sabi ni Chu Yunyao. Haha. Umiling si Lao Lin na may ngiti, tanging mga inosenteng bata ang makakagawa ng kahit anong gusto nila. Kapag mas nakipag-ugnayan sila sa buong mundo, mas naiintindihan nila na limitado ang kanilang kapangyarihan. Sa totoo lang, pag-isipan mong mabuti. Kung iisipin mo, dapat mong maunawaan na kung talagang magagawa ko ang lahat, bakit ang mga henerasyon ng Demon Dragon Emperors ay mapupunta sa reincarnation? Ang mga mortal na emperador ay hindi makakatakas sa pagbabago ng estado, at kahit na ang Demon Dragon Emperor ay hindi makakatakas sa fifth tie. Nagbago ng paulit-ulit. Higit pa rito, kahit na walang dragon, hindi ako ang may huling say, ang World Tree. Ay hindi papayag na sapilitang baguhin ang mga patakaran ng ikalima. Medyo natigilan si Chu Yunyao, the world will the tree intervened. Di ba ang World Tree ay nasa tabi natin? Nakangiting sinabi ni Lao Lin, paano ipinahayag ng World Tree na ito ay nasa iyong panig? Ngunit si Brother Ye Fan ay tinulungan ng World Tree noon, sa panahon ng Yin Yang War, ang World Tree ay nagambag din, sabi ni Ji Wanqing na naguguluhan. Talaga? Kung gayon bakit hindi ka tinutulungan ng World Tree na labanan ng mga mananakop ngayon? Tanong pabalik ni Lao Lin. Natahimik ang lahat. Tiyak na mali na sabihin na ang World Tree ay walang ganitong kakayahan. Ang ginagawa ng World Tree ay talagang walang pinagkaiba sa akin. Lahat ito ay nasa loob ng mga patakaran, na lumilikha ng kaunting posibilidad para sa limang nabubuhay na nilalang. Gumawa ito ng mundo ng Yan Tianjie para sa iyo, at ito ay itinuring na mabait at matuwid. Bumantong hininga si Lao Lin, ang kapalaran ng fifth tie ay nasa kamay ng fifth tie sentient beings, hindi tayo. Sa sandaling ito, isang bagong invasion army ang lumitaw sa live broadcast display ng Hongmeng. Iba sa mga nauna, ang hukbong ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga undead na nilalang, at ang pinuno ay isa sa mga masasamang Diyos, ang Diyos ng kamatayan na si Ner. Sa isa pang mundo ng Celestial Clan, isang grupo ng White Tigre Mythical Beast, kasama ang ilang iba pang mythical beast gaya ni Bifang at Kuin Yu, ay nag-teleport din mula sa malaking mundo. Hindi lamang iyon, ngunit ang bagong henerasyon ng Dark God na si Lao Lian ay sumalakay din sa Monster Race Star Territory, at ang walang katapusang kadiliman ay nagsimulang tumakip sa mga mundo. Ang masasamang Diyos at mga banal na hayop ay muling pinalaki ang malaking hukbong panghihimasok sa daigdig na medyo napigilan hanggang sa hindi pa nagagawang lakas. Ito, anong klaseng halimaw ito? Namutla ang mukha ni Ji Wanqing nang makita niya ang eksenang ito. Kumunat ang noo ni Chu Yunyao at magsasalita na sana nang bigla niyang napansin na tila may masakit na ekspresyon sa tabi niya. Sa mga mata ni Lao Lin, may isang maikling tingin ng kabangisan, na ganap na naiiba sa kanyang karaniwang walang malasakit at masayang kilos. Hindi napigilan ni Chu Yunyao na mapagtanto ang isang bagay, at nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo at inutusan ang mga kasambahay ng Starfire. Ipadala muna ang kagamitang nagpapahusay ng entropy sa mundo na may pinakamalaking populasyon. Mabilis. Sa laboratorio, isang karera laban sa oras ay puspusan. Sa kabilang panig ng New World Battlefield, nakita rin ng limang Diyos ang masamang eksenang ito. Masasamang Diyos, maging sila ay dumating. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at pinagalitan, kung alam ko nang mas maaga. Papatayin ko pa ang ilan. Walang silbi ang pumatay ng dragon. Kung ang dragon ay hindi mamatay, ang masamang Diyos ay maaaring mabuhay muli, sabi ni Su Qingzhou. Kuya, ano ang sinasabi mo? Mga Diyos ang mga iyon. May likha din ba sila? Tanong ni Feng Xiaotian. Hindi masama, ngunit dapat magkaroon ng kapangyarihan na limitado sa antas ng Star God, kung hindi, kung ang antas ng Creator ay nasa kaguluhan sa 5 days, magagawa ni Lao Lin na kumilos, sabi ni Ye Fan. Mayroon ding mga Divine Beast. Hindi nakakagulat na kakaunti ang mga Divine Beast sa malaking mundo. Sila ay talagang manipulado ng dragon na ito. Kumunat ang noo ni Akyun. Malinaw na inasahan ni Long ang ganoong sitwasyon, at bumantong hininga, dapat mong maunawaan ngayon, ang Demon Dragon Emperor, sa katunayan, ay walang magagawa. Sa harap ng mga patakaran ng limang tai, maaari lamang itong manood sa gilid. Naghihintay na kunin ang bangkay para sa ikalimang asawa. Si Amir, ang Diyos ng militar, ay medyo hindi nasisiyahan sa oras na ito, at malakas na sinabi, Ama, bakit dapat pangunahan ng masasamang Diyos na ito ang mga tropa na sumalakay? Kami ba ang mga pangunahing Diyos na mas mahusay kaysa sa ilang mga rabble? Kanina pa nag-iisip si Amir tungkol sa kanyang halberd sa Watay, at natural na mas hindi siya nasisiyahan nang makita niyang ang mga masasamang Diyos ay sumalakay. Masamang Diyos, Panginoong Diyos. Biglang nanlamig ang mga mata ni Dragon, sa harap ko, karapat-dapat ka rin bang tawaging Diyos, ang sarili mo? Bago siya matapos magsalita, ang Dragon ay nagunat ng isang Dragon Claw at sinunggaban si Amir ng walang pakundangan. Bang! Direktang nabasag si Amir, nang wala man lang kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang banal na kaluluwa ay naging hindi mabilang na enerhiya at nalalanghap sa katawan ng Dragon. Isa lang itong prop na ginawa ko ng random, at karapat-dapat din itong gumawa ng ingay sa harap ko. Bahagyang sinabi ni Long, sa malaking mundo, iisa lang ang Diyos, at ako iyon. Ang eksenang ito ay direktang naging sanhi ng iba pang mga pangunahing Diyos at tagahatol na namutla sa takot. Walang alinlangan na kung lumaban sila kahit kaunti, tiyak na katapusan na. Pagkatapos ng lahat, sila ay nilikha din ng mga dragon.
Om. Gitling. Ang tunog ng espada ay parang sirang pag-awit ng dragon. Diyos ng espada. Ang 5 babae ang natagpuan na ang mukha ni Yefan ay solemn na, ang kanyang mga mata ay parang dalawang malamig na harapan sa labas ng kanilang mga kaluban. Hawak ang itim na gintong sword blade sa magkabilang kamay, biglang pinakawalan ng naglalagablab na sword intent flame. Ang countdown sa pagkawasak ng 5 days ay isinasagawa na, hindi na tayo makapaghintay pa, ang Slaying the Dragon lang ang maaaring magkaroon ng pagkakataon. Kabanata 4274 na gusto ko ito. Ang mga tao ng 5th Tai, na nakikita ang walang kapantay na siga ng sword intent, ay hindi maiwasang mapakilos. Dahil ang bulalas ni Chiyu ngayon ay madaling nawasak, ang partido ng 5th Tai ay hindi nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang. Dapat mong malaman na ang pag-atake ng disintegrasyon ni Chiyu na ay isang pagpapakita ng dalisay na kapangyarihan, at walang anumang magarbong. Hindi ito maaaring magdulot ng pinsala, at makikita na ang lakas ay disparate. Alam na ng karamihan sa 5 tagalikha na naruroon na hindi sila makapagpasya sa direksyon ng labanan. Sa makatuwid, nang makita ni Yefan si Yefan na may hawak na walang kapantay na talam, na handang lumaban sa labanang ito ng buhay at kamatayan, isang malaking grupo ng mga tao ni Utay ang may halong damdamin. Sa orihinal, si Yefan dapat ang may pinakamaraming pagkakataong makaligtas sa sakuna sa lahat ng mga tao sa pinangyarihan. Siya ang Emperor Sword, ang 9 Tribulations Asher Dragon, kahit na ito ay dragon, hindi madaling patayin siya. Gayunpaman, pinili ni Yefan na ilagay ang ika-5 Tai, na nasa bingit ng pagbagsak, sa kanyang mga balikat. Walang sino man ang mag-aakalang ang isang henerasyon ng mga Diyos ng Espada ay nagmamalasakit pa rin sa kabayanihan at katanyagan at katayuan. Si Yefan ay mas kwalipikado kaysa sinuman sa kanila na maliitin ang lahat. Pero hindi niya ginawa. Kahit ilang beses na niyang nailigtas ang mundo, si Yefan. Hindi pa rin tumitigil. Sword God, tanga ka talaga. Ano ang sinusubukan mong gawin? Para maging bayani? Para sa katanyagan? O para sa ilusyon na kalayaan? Kung ang ika-5 asawa ay muling nagkatawang tao, ito ba ay talagang mahalaga sa iyo? Longso Yefan hindi pa rin sumusuko, medyo komplikado ang tono. Pagkatapos huminga ng malalim si Yefan. Bigla, madali siyang ngumiti. Siguro, gusto ko talagang maging bayani. Ano? Nakasimangot si Long. Maging ang mga tao sa likod ng ika-5 asawa ay nagpakita ng mga natigilang ekspresyon. Ako ay patuloy na lumalakad, palaging bumibitaw, nagpapalam, minamaliit ang damdamin ng tao, at nakikita ang lamig ng mundo. Paglilinang, kaharian, tila mas marami akong nakukuha, mas kailangan kong bitawan. Tiningnan ni Yefan ang mga larawan. Ang mukha ng lumikha, hindi ko alam kung sino ito. Kung ang lumikha ay itinakda, dapat nating baliwalain ang mga karaniwang tao, maliitin ang katanyagan at kayamanan, at alam kung paano kontrolin ang ating mga pagnanasa. Mukhang. Kung mas wala kang pakialam, mas nagiging hindi mo ari ito. Mas kanais-nais. Ngumiti si Yefan at umiling. Siguro malapit na matapos ang laban na ito, sa wakas may naisip ako. Huminga ng malalim si Yefan, itinaas ang kanyang ulo at malakas na sinabi, gusto kong maging isang taong may laman at dugo, na may lahat ng uri ng emosyon. Gusto kong maging isang tagapagligtas, gusto ko lang maging isang bayani. Hindi ko pinahihintulutan ang sinuman na sirain ang 5 babaeng kilala ko, at hindi ko pinapayagan ang aking asawa at mga anak na manirahan sa anino ng tinatawag na mga Diyos. Pwede kang tumawa. Naive ako, pwede mo rin akong kutsain sa sobrang pagiging self-sufficient ko, wala akong pakialam. Ito ang gusto kong gawin, Yefan. Para dito, handa akong gawin ang aking makakaya. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, pumasok na si Yefan sa ika-6 na yugto ng pagkawatak-watek. Estado. Ang umaalon na walang kapantay na layunin ng espada ay naging isang marahas na itim na dragon na pamunit sa larangan ng digmaan. Yutian Divine Dragon. Itinaas ni Yefan ang kapangyarihan ng kanyang sariling Divine Dragon Bloodline sa sukdulan. Sa sandaling ito, ang anumang pagpapabuti ay mahalaga. Sa pagkulong ng dugo, ang pamimilit ni Yefan ay tumaas hanggang sa punto kung saan ang parehong mga creator ay namangha. Tila ang bawat kalamnan, bawat meridian, at bawat cell sa katawan ni Yefan ay puno ng walang katapusang enerhiya. Sa mahina, ang sword intent portion na dumadaloy mula kay Yefan ay nagawang abutin ang disintegration attack na inilabas ni Chiyu ngayon lang. Paano nagpractice ang aking panganay na kapatid? Ganito, gaano kalakas ang tinitiis ng katawan na ito? Si Feng Xiaotian ay natigilan at natigilan. Good boy. Nakatago ng malalim. Para makapasok sa Pleasure Realm, on the spot. Chiyu ay labis na natuwa. Ano? Ang Sword God ay pumasok sa Happy Realm. Nagulat na sabi ni August, baka nagtago siya. Hindi naman. Ngumiti si Ji Xuanyuan at sinabi, walang laman ang lahat, masaya ako. Kalmadong hinaharap ni Brother Ye ang sarili ko, at tunay na komportable, na promote ako sa Happy Realm. Sinabi ni Ji Xuanyuan ng may damdamin, bagaman ito ay bahagyang mas mababa sa kakayahan ng balo, ngunit sapat na ito upang ipagmalaki. Ji Cub, pumutok ka dito. Kung mayroon ka, umakyat ka. Saway ni Chiyu. Pumunta. Umiling si Ji Xuanyuan, kung sapat na si Brother Ye, bakit may iilang tao na aaksyon? Hindi pinansin ni Yefan ang lahat ng nasa paligid niya sa sandaling ito, at hindi man lang namalayan ni Yefan na nakapasok na siya sa Happy Realm. Isa na lang ang natitira sa kanyang isipan ang pagpatay sa dragon.
Ang kapangyarihan ng oras, ang kapangyarihan ng espasyo, sa harap ng mga dragon, ay talagang hindi masyadong makabuluhan. Ibinigay ni Yefan ang space teleportation at direktang ginamit ang sky-splitting Thunder Dragon Flash. Isang kulog na dragon ang bumagsak, si Yefan ay lumapit sa dragon sa isang iglap, at umindayog pababa gamit ang isang espada. Dragon Eclipse. Panlabas na paglaya. Sa ilalim ng napakagandang energy package, ang lakas ng Black Gold Sword Intent ay pinalakas ng halos walang hanggan. Ang isang espada ay sumisira sa lahat ng paraan. Walang pakialam si Yefan kung dragon o hindi ang kalaban. Dahil si Wushuang ang may pinakamataas na awtoridad, dapat niyang mapunit ang sandata ng dragon. Gayunpaman, ang mga mata ng dragon ay napakakalma, na para bang inasahan niya ito, at sinalo ang espada ni Yefan gamit ang kanyang mga kuko ng dragon gamit ang kanyang mga kamay. Nang magbanggaan ang kapangyarihan ng dragon at ang walang kapantay na layunin ng espada, isang malakas na puwersa ng oras at espasyo ang naging dahilan upang marahas na nasira ang contact surface. Napakaraming kapangyarihan ng walang kapantay na layunin ng espada ang nilamon sa iba't ibang dimensyon, at maging ang oras para sa pagpapakawalan ng kapangyarihan ay lubhang pinahaba. Parang maikli, ngunit ang epekto ay tila pinaghihiwalay ng libu-libong taon. Paano ito posible? Ang limang Diyos ang umaasa sa kung gaano kalaki ang kabagsikan ng nakakagulat na espadang ito mula kay Yefan. Ngunit ang paningin sa harap nila ay nagparamdam sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Kahit na ang Wushuang Sword Intent ay hindi maaaring basagin ang depensa. Sword God, parang, hindi ka na pwedeng maging bayani. Long grinned at sinabi, kahit na ito ay kapangyarihan ng isang emperador, ito ay isang prop lamang. Kung gaano karaming kapangyarihan ang maaaring ibigay ay depende sa tao. Malinaw naman. Ang Emperor Sword ay nasa iyong mga kamay, hindi sapat ang pakikitungo sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yefan. Matagal na niyang inaasahan na si Ruolong ay wala man lang itong kakayahan, kaya paano siya magkakaroon ng kumpiyansa na ay pakulong silang lahat dito. Nang walang babala, gumawa si Yefan ng isang nakagugulat na putok, at ang espada ay lumibot sa dragon, naglabas ng isa pang mapangwasak na liwanag ng espada. Napansin ni Long na papalitan na ni Yefan ang kanyang mga galaw, ngunit huli na siya. Sa pagkakataong ito, ang putok ni Yefan ay napakalito at biglaan, at sa wakas ay nagtagumpay siya sa paghiwa sa baywang ng dragon. Zizi, ang Sword Intent Light Blade at ang Divine Dragon Power ng dragon ay nagpatuloy sa pagtanggal ng nakasisilaw na apoy. Sayang naman. Malungkot ang tono ni Long, wala pa ring silbi. Agad niyang pinasabog ang isang shockwave na puno ng kapangyarihan ng dragon. Boom! Si Yefan ay natangay ng buong tao, ang kanyang buong katawan ay tila nasusunog ng kulog at apoy, ito ay kakilakilabot. Ngunit ang mas ikinasindak ni Watai ay ang sa likod ng dragon, si Angela, ang Diyos ng apoy na mas malapit, ay pinatay dahil hindi siya nakaiwas sa oras. Maging ang mga Diyos at tagahatol sa malaking bahagi ng mundo ay natakot at nanginginig. Ang pag-atake ng dragon ay malinaw na walang anumang mga alalahanin at hindi nagbigay pansin sa anumang mga kasanayan. Kailangan lang nitong bambahin ng walang pinipili ang kapangyarihan ng dragon, at maaari nitong sirain ang lahat ng nasa eksena. At si Yefan ay nasunog lamang sa pamamagitan ng isang layer ng laman, na isa ng napakagandang depensa. Si Yefan ay walang pakialam sa pagbawi ng kanyang katawan, kaya siya ay naging isang kulog muli, at nilaslas ang dragon gamit ang isang espada. Kabanata 4275 Buhay o Kamatayan. Sa harap ng ganitong uri ng kaaway, alam ni Yefan Ming na ang labanan ng santukan ay magiging lubhang mapanganib, ngunit hindi niya isinasaalang-alang ang malayuan at malakihang mga panlilinlang gaya ng Shangshan Roushui. Sa pamamagitan lamang ng pagkondensasyon ng kapangyarihan 100% magkakaroon ng pagkakataon na magdulot ng banta, kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Ang landas ng espada ni Yefan ay walang mga bahid, kahit na ang isang dragon ay hindi ito lubos na maiiwasan. Nang lumapit si Yefan, ang dragon ay makakaabot lamang upang harangan itong muli. Ngunit ang mga mata ni Yefan ay kumislap ng gininto ang liwanag, nang huhula ng maaga, ito ay isa pang espada, at ang arko ay tusong nilaslas sa gilid ng dragon. Isang pulgadang liwanag. Isang suntok na naman ang ginawa ni Long, ngunit napansin din niya na kakaiba ang mga mata ni Yefan. Hindi ko inasahan na talagang pinagkadalubhasaan mo ang trick na ito, ang tinatawag na Inch Light ay ang 9 Tribulations Azure Dragon Skill. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng oras, makikita natin ang sandali ng oras sa hinaharap ng maaga. Hindi nito mahuhulaan ang hinaharap, ito ay isang sulyap lamang sa hinaharap sa pamamagitan ng agwat. Ngunit kahit na gayon, ang Inch Light ay isang napaka-misteryosong trick. At para sa mga nangungunang manlalaro na ito, kahit na ang kaunting prejudgment ay maaaring magpasya sa kinalabasan. Maingat itong ginamit ni Yefan, at napansin lang ito ni Long. Ngayong natuklasan na siya, hindi na kailangang itago ni Yefan ang anuman. Si Yefan ay naglunsad lamang ng isang pulgada ng liwanag ng buo, at ang kanyang espada ay parang isang marahas na bagyo, at siya ay nag-awit ng hindi mabilang na mga talong patungo sa dragon. Para sa bawat espada, ang trajectory ng pagbaril ng dragon ay hinuhulaan ng maaga, upang makamit ang epekto ng pagtama ng espada. Haha, hindi napigilan ng dragon ang pagtawa, kahit na may sword intent ng Emperor, paano ako makakagawa ng kahit ano sa aking Divine Dragon Supreme?
Tamad lang na ipagtanggol ang dragon, kahit na tumusok ang espada sa mata, mahinahon nitong tatanggapin. Ganyan si Rao, ang espada ni Yefan, ay hindi ito nagbuhos ng kahit isang patak ng dugo. Matapos piliting kunin ang libu-libong mga espada, ang dragon ay isa na namang pagsiklab ng kapangyarihan ng dragon. Boom! Gitling! Si Yefan, na desperadong bumaril, ay natangay muli ng puwersang ito. Nagkalat ang laman at dugo sa hangin, at naramdaman ni Yefan na parang madudurog na ang kanyang mga laman loob. At sa pagkakataong ito, ang mga tagalikha ng malaking mundo ay umatras sa gilid ng bagong larangan ng digmaan sa mundo. Maging si Simon at iba pa nakaaway ng ikalimang asawa, o Fang Henshaw, Frigga at iba pa. Sa sandaling ito, malinaw nilang napagtanto na wala silang magagawa. Kahit na malapit sila sa larangang iyon, mapapawi sila anumang oras. Diyos ng espada, sapat na ba ang iyong nalaman? Bahagyang sinabi ni Long, talaga bang may saysay ang ganitong uri ng labanan? Napabuntong hininga si Yefan, hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakipaglaban sa napakahirap na labanan. Isang kalaban na kahit ang kanyang Imperial Sword ay hindi makalusot, sa totoo lang. Talagang umiiral. Hindi sumagot si Yefan, gusto lang niyang mag-concentrate at gamitin ang lahat ng paraan para manalo. Muling kinuyam ni Yefan ang pinatigas na wuswang sword, tumakbo, at pinatay ang dragon. Isang napakagandang liwanag at anino ang kumikislap sa kanyang harapan, si Yefan ay walang oras na gamitin ang kanyang espada, at isang kamao ang tumama sa kanyang puso. Paft! Gatlang M. Nagsuka si Yefan ng dugo, pakiramdam na may butas na nabuksan sa kanyang puso, at nadurog ang kanyang puso. Namilog ang mga mata ni Yefan, napagtanto lamang na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Kahit na ikaw ay marunong gumawa ng mga trick, hindi ba? Matagal nang inisyon, huwag mong kalimutan, si Desto, ang Diyos ng tadhana, ay nilikha ko. Mahuhulaan ni Yefan ang hinaharap gamit ang inchlight, Long ang hula ng hinaharap ay mas malakas. Asawa, gitling. Sumigaw si Su Qingzhou, nanginginig ang buong katawan, puno ng pagpupumiglas ang kanyang mga mata. Malamig ang dugo ng mga babae, kahit alam nilang napakadelikado ng labanang ito, pero hindi pa rin matitiis na makakita ng lalaking nasa ganoong sitwasyon. Hari, babarilan na sana si Sally Ye, ngunit naharang ng isang libo-libong mukha ng demonyong particle. Umalis. Ang libu-libong mukha ay naging multo, at agad na pinatay sa likod ng dragon, at ang mga particle ng demonyo ay naging mga itim na anino upang ganap na takpan ng dragon. Umalis ka na. Nakatitig lang ang dragon, at ang napakalakas na puwersa ng banal na hangin ay nagpalipad sa lahat ng mga particle ng demonyo na may libu-libong mukha. Ang layunin ng espada na parang gininto ang sinulid ay tumawid sa likod ng dragon. Hindi alam ni Ji Xuanyuan kung saan siya pumasok sa larangan ng digmaan, ang Xuanyuan sword ay nagdala ng pinakamataas na layunin ng espada at tinaga ito sa dragon. Ang espadang ito, na nakakompres sa sukdulan, ay may hindi pa nagagawang penetration power. Isang pahid ng dugo ang umagos mula sa likod ng dragon. Ang katawan ng tyrant na ito, sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng sugat. Tagumpay. Tuwang-tuwa ang limang babae nang makita nila ang eksenang ito. Sa anumang kaso, hindi bababa sa ito ang unang pagkakataon na nasira ang dragon armor. Kung ikukumpara sa walang kapantay na Yefan, ang walang kapantay na Ji Xuanyuan, halatang pumili ng mas matinding paraan ng pagsira sa depensa. Napakunot ang noo ni Long, at pagkatapos sipain si Yefan sa ere, lumingon siya para tingnan si Ji Xuanyuan. Isa pang naghahanap ng kamatayan. Buong pagmamalaking sinabi ni Ji Xuanyuan, nahihiya ako na nasaktan kita. Matagal nang umisi, idiot. Kasabay ng paglabas ng mga salita, Long stepped forward, pukong lumapit kay Ji sa harap ng Xuanyuan. Alam ni Ji Xuanyuan na hindi siya maaaring umatake sa pamamagitan ng puwersa, kaya pinili niyang umatras. Ngunit kasabay ng pag-atres na ito, ang dragon ay sumabog na ang kapangyarihan ng isang banal na dragon patungo sa kanya. Ang kahangahangang shockwave ng Shenlong ay maihahambing sa Dragon Roar 9 Heavens of the Nine Tribulations Asher Dragon. Ginamit ni Ji Xuanyuan ang pinakamataas na layunin ng espada para protektahan ang kanyang katawan, ngunit nilamon pa rin siya ng mapangwasak na puwersang ito. Gatlang M. Si Ji Xuanyuan ay nagpakawala ng matinis na sigaw, at ang sakit ng kanyang mga laman at buto na nasunog ay sadyang hindi matiis. Matapos lumipas ang isang nakasisilaw na kinang, si Ji Xuanyuan ay namamatay, at ang kanyang katawan ay nabasag na parang isang piraso ng coke. Paano kung masira mo ang depensa ko? Kung wala ang pisikal na katawan ng Nine Tribulations Asher Dragon, maglalakas loob ka bang makipaglaban sa akin? Mapang-asar na sabi ni Long. Walang masyadong pakialam si Emperor Yan sa oras na ito, iwinagayway niya ang kanyang ochre whip at pinalibutan si Ji Xuanyuan ng kapangyarihan ni Aoki. Ngunit sa sandaling siya ay kumilos, ang dragon ay tumangay sa isang sulyap. Namutla ang mukha ni Emperor Yan at nagsuka siya ng dugo. Dahil sa nakakataba ng pusong kulog, si Emperor Yan ay hindi na kayang makipaglaban. Kapag pumapatay ako ng mga tao, mas mabuting manahimik ka. Si Chiyu ay natural na hindi na makayanan, at anuman ang lahat, muli siyang sumugod sa dragon. Ilang creator tulad ni Chen Mian at Li Siye ay sumalakay din sa dragon mula sa iba't ibang direksyon. Si Kelong ay nakatayo sa parehong lugar, para lamang mapasabog muli ang kapangyarihan ng dragon. Boom! Gatlang M. Karamihan sa katawan ni Chiyu ay nabugbog.
Ang libu-libong mukha na butil ng demonyo ay nabigong lumapit sa loob ng 100 metro. Si Lisie, Arthur at ilang iba pang kreator, bago sila gumawa ng epektibong pag-atake, ay malubhang nasugatan ng puwersang ito at umatras. Nagulat si Feng Xiaotian at ang iba pa. Malinaw na silang lahat ay mga tagalikha, ang pinakamataas na nilalang na maaaring tumawag sa hangin at tumawag sa ulan sa eroplano. Ngunit, sa harap ng dragon, hindi man lang sila makapagpakita ng konting combat power. Ito, ang dragon, ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha. Sa sandaling ito, muling nag-alab ang isang sword intent flame. Matapos mabawi ni Ye Fan ang kanyang katawan, sa pamamagitan ng dragon at ahas, lumakas pa ng kaunti ang kanyang katawan. Sword God, ipinapayo ko sa iyo na ihinto ang pagiging tanga. Bagamat mahirap ang pumatay sa iyo, napakadaling pumatay ng taong mahal mo. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Paano kaya? Ye Fan makinig sa mga banta na ito. Buhay o kamatayan, desperado lang. Sa dagandong ng dagandong ni Ye Fan, muli niyang inihagis ang sky-splitting Thunder Dragon Flash patungo sa dragon. Matapos makalapit hanggat maaari, tila inilalabas ni Ye Fan ang lahat ng kanyang lakas, at biglang ibinaba ang itim na gintong higanteng espada gamit ang dalawang kamay. Dragon Eclipse. Pagkakawatak-watik. At, pagkawasak. Ang mga kamay ni Ye Fan, mula sa mga daliri, braso, hanggang balikat, ay naglabas ng pagsira ng buong lakas sa lahat ng bagay. Kabanata 4276 na nagsumikap ka. Walang ideya si Ye Fan kung gaano karaming enerhiya ang kanyang inilabas. Gaya ng sinabi niya sa simula, ginagawa lang niya ang kanyang makakaya sa laban na ito. Halatang medyo mas marangal ang ekspresyon ng dragon. Itinaas nito ang kamay at naglabas ng isang kalasag ng dragon, na sinamahan ng epekto ng paglunok sa bituin, upang makuha at ilipat ang kapangyarihan ng pagsira ni Ye Fan sa kalawakan hanggat maaari. Nakita ni Ye Fan na ang kanyang pag-atake ay malapit ng lumampas sa limitasyon ng pagtitiis ng dragon. Ngunit sa kasamaang palad, wala na siyang chips na. Sandali lang. Biglang nagkaroon ng ilaw si Ye Fan. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa isang pag-iisip, pinakilos niya ang kapangyarihan ng paniniwala ng hindi mabilang na mga tao sa mundo ng mga espada. Hindi tulad ng mga naniniwala sa Five Taishang, ang mundo ng mga espada ay kontrolado ni Ye Fan, kaya ang kapangyarihan ng paniniwala ng mga tao sa mundong iyon ay magagamit kaagad. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang mundo ng mga espada ay naging maunlad, at ang kapangyarihan ng pananampalataya ay naging isang puwersa na hindi maaaring baliwalain. Naramdaman ni Ye Fan ang kapangyarihan ng mabait na sword intent, at may pahiwatig ng aura ng simula, na naghalo sa kanyang katawan. Tulad ng hindi mabilang na mga kamay, sila ay nagtatagpo sa mga bisig ni Ye Fan, na nagbibigay kay Ye Fan ng walang katapusang kapangyarihan. Sa pagsasanib ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang walang kapantay na talam, na nasa dulo na ng pana, ay muling sumabog. Itong espadang layuning pamimilit. Ito ba ang kapangyarihan ng pananampalataya? Saan ginawa? Ang Diyos ng espada ay nagpapakilos ng napakaraming kapangyarihan ng pananampalataya. Itinulak sa gilid ng larangan ng digmaan. Lahat ay nagsusumikap na labanan ang panggigipit na dala nitong sword intent. Hindi ko maisip kung paano makalaban ang dragon na natamaan ng harapan. Naghahanap ng kamatayan. Ang mukha ng dragon ay nagpakita ng isang mabangis na tingin, at ang kalasag nito ay nabasag ng layunin ng espada na ito, at maging ang Shenlong battle armor ay malapit ng mabasag. Pagkatapos ng lahat, ang katawan na ito ay katawan lamang ng isang malupit. Kahit na ito ay protektado ng kapangyarihan ng dragon, hindi ito ang katawan ng tunay na dragon. Sa sandaling natama ng gayong walang katulad na layunin ng espada, ganap na imposibleng iligtas. Ang pagkasira ng katawan ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa dragon. May pagkakataon. Kapag nakita ng limang Diyos ang pagbabago ng ekspresyon ng dragon, lahat sila ay natense at nasa sabik. Nakikita nilang lahat na basta makabasag ng depensa, hindi matatalo ang dragon, siguradong may kahinaan. Gayunpaman, si Ye Fan ay ganap na hinihigop, at ang paggamit ng pagkawasak ay nawalan siya ng dalawang braso. Sa oras na ito, ang dalawang braso na nabuo na may layunin ng espada ay sumanib sa itim na gintong talim ng espada, umaatungal sa higanteng talim na parang galit na dragon, na nagbabalak na tumusok ng buo sa dragon ng sabay-sabay. Sword God, napakawalang muwang mo. Mahabang sinabi bago siya matapos magsalita, nakita niya ang mga Diyos ng tubig, mga Diyos ng karunungan, at maging si Frigga at iba pang mga Diyos sa gilid ng larangan ng digmaan ay mabilis na nabulok sa hindi mabilang na nakakasilaw na magulong kapangyarihan. Bago makapag-react ang mga Diyos, nagtipon sila sa isang torrent ng enerhiya at bumalik sa primordial spirit ng dragon. Isang tu at isang grupo ng mga tagahatol ang biglang napagtanto na may mali, ngunit huli na para makatakas. Ngunit sandali, sina Antu, Di Shengtian, Simon at iba pang mga tagahatol ay naging mga piraso ng enerhiya. Tila hindi mabilang na mga talulot ng enerhiya ang lumipad sa katawan ng dragon. Ang taong ito, binabawi ang sarili niyang kapangyarihan. Ang karangalan ng lumikha, sinabi niyang wala na siya. Ang 5 babae ang natulala at hindi makapaniwala. Iba sila sa atin. Lahat sila ay nilikha ng lalaking iyon. Bumalik ang emperador at nagsabi, walang Dragon Emperor sa malaking mundo. Ang magnanakaw na ito ay parehong manlilikha at maninira. Kung ibibigay mo ito, natural na maaari mong bawiin ito anumang oras.
Tamang-tama, nang bawiin ng dragon ang maraming kapangyarihan ng lumikha, muling umilo ang sandata ng dragon, na malapit ng masira. Nang makitang si Ye Fan ay malapit ng makapasok, bigla siyang nahulog sa putikan. Bastos ka. Isang bungkus ng basura. Kung mamatay ka, gagamitin mo itong pataba para sa lalaking iyon. Hindi na nakayanan ni Feng Xiaotian, at anuman ang kanyang lakas, nagmamadali siyang lumabas. Kuya, tutulungan kita. Sa lalong madaling panahon. Nabuksan ang malalim na kahulugan ng Diyosa, maraming mga Diyosa at Feng Xiaotian ang sumugod sa gitna ng mabangis na larangan ng digmaan. Tapos na ang huling laban, hindi natin hahayaang lumaban ng mag-isa ang Sword God, tayong mga matatanda, sabay tayo. Nagkatinginan sina Emperor Ziggy at Xiao Qingshan, at kinuha na ng huli ang Emperor Phoenix Sword. Maging ang mga junior na ito ay kumilos na, paano ako maghihintay muli sa gilid? Sunod-sunod din ang pagkilos ni King Arthur, Queen Mother of the West at isang grupo ng mga kreator ng Five Tails. Sa harap ng gayong labanan, kung anong magic weapon at anong spell ang walang kinalaman. Isang bagay lang ang ginawa ng lahat ng sabay-sabay ang gamitin ng lahat ng kanilang lakas para basagin ang kalasag ng dragon. Hanggat maaari itong ibahagi para kay Ye Fan, kahit na ito ay 1/10,000th, maaari itong maging isang hakbang na mas malapit sa pagsira sa depensa. Sa loob ng ilang oras, sa lahat ng direksyon, daan-daang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sabay-sabay na nagsalubong patungo sa punto ng dragon. Ha. Hindi natakot si dragon, huwag mong kalimutan, nasaan ka? Bilang. Wika niya, isang tuloy-tuloy na daloy ng kapangyarihan ang bumuhos sa katawan ng dragon mula sa lahat ng direksyon. Bilang dragon na lumikha ng malaking mundo, ang buong malaking mundo ang talagang kapangyarihan na maaari niyang bawiin anumang oras. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay parang malawak na karagatan, walang katapusan. Gayunpaman, nagagamit ng dragon ang dagat na ito sa kalooban. Nang ang magulong alon ay naging tsunami at sinamahan ng kapangyarihan ng dragon. Ang mga Diyos na umakyat upang umatake ay lahat ay nabagsak at natalo ng magulong dragon na ito. Hindi. Gitling. Nakita ni Ye Fan na ang mga pamilyar na figure ay ganap na nabasag ng malapit na sila sa kapangyarihan ng dragon. Emperor Ziggy, Xiao Qingshan at isang grupo ng tatlong natatanging 10 estatwa. Zhao Zuan, Ziguang at isang grupo ng mga sinaunang tunay na Diyos. Maging ang isang grupo ng mga master ng Hongming tulad ni Bai Wumang at Cho. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan ay some iris sa kanila, sinisira ang katawan at espiritu. Ang malubhang nasugatan na si Feng Xiaotian ay halos ang tanging nakaligtas sa ilalim ng lumikha. Ngunit kahit na ganoon, si Feng Xiaotian ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang pagpatay sa kapangyarihan ng dragon ay naging mahirap para sa kanya na makabawi ng biglaang. Sword God, may oras ka pa bang tumingin sa iba? Sa oras na ito, kinansela ng dragon ang lahat ng layunin ng espada ni Ye Fan. Sumalakay sa harap ni Ye Fan. Bang! Sa isang dragon claw, ang likod ni Ye Fan ay binasag ng buong tao, at siya ay nagsuka ng dugo. Dong. Gitling. Ito ay isa pang daan-daang divine dragon crossbow sa malapitan sa isang iglap. Si Ye Fan ay binutas ng butas, parang sirang bangkay. Hinawakan ng dragon ang leeg ni Ye Fan, tiningnan ang basag na mukha ni Ye Fan, at ngumisi. Emperor Swordsman. 9 Tribulations Blue Dragon. Iyon lang. Hindi na maramdaman ni Ye Fan ang sakit, paralisado na siya. Ang tanging natitirang lakas ng loob ay sinubukan pa rin niyang itaas ang kanyang kamay, sinusubukang pakawalan ang layunin ng espada sa dragon. Matagal nang inisyon, at pagkatapos bitawan si Ye Fan, pinalayas niya si Ye Fan. Si Ye Fan, na may malubhang kapansanan, ay halos lahat ng kanyang tadyang ay nabali. Kahit na hindi siya maaaring mamatay sa pamamagitan ng mga dragon at ahas, ang kanyang katawan ay sinalakay ng kapangyarihan ng dragon, at ang kanyang paggaling ay napakabagal. Gayunpaman, nagngangalit si Ye Fan at sinubukang bumangon. Oo, ganito lang, umakyat, dahan-dahan. Sa harap ng iyong minamahal, bumangon ka ng paulit-ulit, at pagkatapos ay saktan mo ako ng paulit-ulit. Haha, kawawang tanga, hindi mo ba naiintindihan, ano ang kalidad, nagap? Ikaw at ako ay hindi mula sa parehong mundo, lalo kang nagsisikap, lalo kang nagmumukhang isang payaso sa aking paningin. Nang makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Long Nazang, lahat ng nakaligtas, ay puno ng masayang galit. Ngunit ang napakalaking puwersa ay nagpahirap para sa lahat na ibuka ang kanilang mga bibig upang magsalita. Nang hihina ang mga babae sa sakit, sa takot na ang isang pag-iisip mula kay Long ay tuluyang mawala si Ye Fan. Asawa, huwag kang bumangon. Napaluha si Nianro. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang labi, nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, tinusok ng kanyang mga daliri ang kanyang palad, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Kinamumuhian niya, kinasusuklaman niya ang sarili niyang kahinaan. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil wala siyang magawa. Tito Kyun, hayaan mo akong lumabas. Gusto kong makipag-away sa hari. Si Sally Ye ay nasusunog sa mahiwagang apoy at gustong sumugod palabas, ngunit hinarang ni Akyun. Hindi umimik si Akyun, nakatayo lang siya ng matatag sa harap ng mga babae, gamit ang mga hadlang ng oras at espasyo para harangan sina Sally Ye, Feng Qinglan at iba pang babae. Tito Kyun, salamat sa iyong pagsusumikap. Biglang inabot ni Su Qingzhou at tinapik ang balikat ng matanda. Kabanata 4277 Isang mundong wala ako.
Kung hindi lang dahil sa desperado na proteksyon ni Akyun kanina, namatay na ang mga babae. Si Akyun ay napuno ng dugo at dugo, lumalaban sa napakaraming shockwave, at ang matanda ay nasa dulo na ng kanyang kapangyarihan. Madam, ang matandang alipin na ito ay may responsibilidad. Alam ko, pero hindi ako katulad nila. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Ngumiti si Su Qingzhou. Sumimangot si Okan, ngunit tahimik pa ring pinaalis si Su Qingzhou. Nakatingin sa walang laman na New World Battlefield. Ang pagtingin sa limang Diyos na natalo na parang bundok. Ang mga mata ni Su Qingzhou, walang maraming alon, na parabang lahat ng ito ay mahulaan. Hoy! Si Su Qingzhou ay lumutang pasulong at lumipat patungo sa likod ng sigaw ng dragon. Ikaw na naman. Lumingon si Long Yuran at nakangiting nagsabi, bakit, gusto mo bang mamagitan para sa iyong asawa? Nahihirapang itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, nang makitang lumabas si Su Qingzhou, hindi mapakali ang kanyang mga mata. Pakiusap. Umiling si Su Qingzhou, hindi na kailangan. Oh, mukhang kinikilala mo na ang realidad. Siyempre, sabi ni Su Qingzhou, hindi ako nag-alinlangan, alam ko. Siguradong magagawa niya. Tagumpay sa iyo. Saglit na natigilan ang ekspresyon ni Long, ano sa palagay mo ang kapanipaniwala ng iyong mga salita ngayon? Naniniwala ako sa kanya, tulad ng paniniwala niya sa akin. Kumpiyansa na sinabi ni Su Qingzhou, mula sa akin mula nang makilala ko siya, hindi niya ako binaygo. Sa pagkakataong ito, pareho na. Haha. Matagal na tumawa hanggang sa lumabas ang mga luha, at gumuhit siya ng ilang walang laman na salamin. Sa ilang sandali, muling nakatatak sa mata ng lahat ang eksena ng digmaan ng limang tay. Nakita ko na ang sumasalakay na hukbo ng malaking mundo ay gumagamit din ng mga sandata na nagpapahusay ng entropy upang tugisin ang mga estratehikong master ng Watay. Ang limang nabubuhay na nilalang na orihinal na nagkaroon ng ilang mga pagkakataon ay nawala ang bentahe ng entropy enhancing na mga armas at naging lubhang passive muli. Nakita mo na ba? Ito ang katotohanan. Bahagyang sinabi ni Long, ang teknolohiyang ipinagmamalaki mo ay isang tibak na may dalawang talam. Gusto kong pasalamatan ang iyong mga tao para sa pagbuo ng ganitong uri ng bagay, na nagpapahintulot sa limang tay ng pagkamatay, ang bilis ay maaaring maging mas mabilis. Hindi magtatagal bago ang Demon Dragon Emperor ay papasok sa estado ng pagkalipol, at ang lahat ay matatapos na. Hindi pa rin nagbabago ang mukha ni Su Qingzhou, malika, basta't kung magagamit ng asawa ko ang 100% ng kanyang lakas, tiyak na maliligtas niyang muli ang mundo. Hindi siya naging mabuting asawa, at isa siyang tanga, ngunit siya ang pinakamalakas na estremador. Ang pinakadakilang bayani. Su Qingshei ang kanyang mukha ay determinado, at ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki para sa lalaki. Ang mga mata ni Ye Fan ay natatakpan ng isang layer ng ambon ng tubig, at isang mapait at kasiya siyang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ang mga mata ni Long ay komplikado, at siya ay natahimik ng ilang sandali, pagkatapos ay biglang may naisip. Su Qingzhou, napakalakas mong batang babae, muntik ka nang mailigaw. Matagal na sumulyap kay Ye Fan sa likod niya, hinihila mo ako ng oras para makarecover siya, di ba? Ikaw mali na naman. Sinabi ni Su Qingzhou, pumunta ako dito para lubusang talunin ka. Ikaw. Tumawa si Long Qi, walang kahulugan ng biro na ito. Si Su Qingzhou ay may seryosong mukha, bilang isang tao, hindi ako mahilig magbiro. Tumalon ang mga talukap ni Long Yan, nag-iisip. Miss, itigil mo na ang kalokohan mo. Sa oras na ito, ang katawan ni Ye Fan ay nakarecover ng 60 hanggang 70%, umindayog, at tumayo. Nagpahinga na ako, umatras ka muna. Bago pa matapos magsalita si Ye Fan, may mahiwagang kapangyarihan si Su Qingzhou sa buong katawan niya. Ang asol na sutla sa ulo ng babae ay naging puti ng nyebe, at ang mga kristal ng yelo ay sumasayaw sa paligid, tulad ng isang Diyos ng digmaan sa taglamig. Asawa, sabi mo, maniniwala ka sa akin. Lumingon si Su Qingzhou, sumulyap sa lalaki, at nakangiting sinabi, naniniwala din ako sa iyo, higit pa sa paniniwala ko sa sarili ko. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, si Su Qingzhou ay naging isang sinaunang misteryosong katawan ng yelo, na pumatay kay Long Fei. Sa isang galaw, ang mga pakpak ng ice cicada sa wind pole, marahas na tinatakpan ito ng libu-libong mga ice blades. Mukhang mamamatay tao at makapangyarihan, ngunit sa harap ng dragon, ang ganitong uri ng Star God level combat power ay maaaring baliwalain. Ang Xuanming Ice Crystal ay hindi makalapit sa dragon, at tuluyang nabasag sa di kalayuan. Ngunit hindi sinasadya ni Su Qingzhou na huminto, gamit ang estado ng Eternal Black Ice Body, isinubsob niya ang kanyang ulo sa kalasag ng kapangyarihan ng dragon. Sa ilang sandali, ang kapangyarihan ng dragon ay nagsimulang mabilis na kumagat at mabulok ang katawan ni Su Qingzhou. Parang isang piraso ng yelo, mabilis itong natutunaw. Walang asawa, umungol si Ye Fan. Qingzhou, natigilan ang mga babae, hindi maintindihan kung bakit ginawa ito ni Su Qingzhou. Sa sandaling ito, si Ye Fan ay parang baliw na toro, na parang baliw na nagmamadali patungo kay Su Qingzhou. Ngunit sa sandaling ito, ang naipon na kapangyarihan ni Xuanming, tulad ng isang marahas na kulog ng yelo, ay sumabog mula sa katawan ni Su Qingzhou. Boom! Gitling! Ang Eternal Mysterious Ice Body ay natangay sa hindi mabilang na mga kristal ng yelo at lumilipad na nyebe. Nanlaki ang mga mata ni Long, halatang hindi niya inaasahan na sasabog si Su Qingzhou. 10 metro lang ang layo ni Ye Fan, ngunit bumagsak siya sa pagsabog ng mga kristal ng yelo ng direkta.
Isang bakas ng nagyayelong lamig ang bumungad sa kanyang mukha, ngunit ang buong katawan ni Yefan ay parang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Ang puting ice mist, bakas ng halimuyak ng babae ay natangay na rin ng hangin. Ang templo ng tadhana. Napatingin ang banal na dalagang ulan sa chessboard ng kapalaran na maayos na nakalagay. Hinanap niya ang buong templo, at may isang piraso ng chess na nawawala sa chessboard. Boom! Sa labas ng templo, umugang ang kulog, at ang kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap. Si Yu Piao ay tumingin sa estatwa ni Dest, ang Diyos ng kapalaran, na may komplikadong mga mata. Lord Dester, Sister Su, ano ang iniisip mo? Hindi. Gatlang M. Ang mga mata ni Yefan ay nahati, ang kanyang puso ay tumatagos. Magiging 1,000 beses na mas masakit para sa kanya na panoorin si Suqing Xiaoxiang Xiaoyu na namatay kaysa sa pambubugbog ng dragon ngayon lang. Walang pakialam si Yefan sa lahat, at halos likas na nagmamadaling i-cast ang Forgotten Land. Ngunit gaano man niya ginamit ang kapangyarihan ng oras, hindi niya kayang pagsamasamahin ang primordial spirit ni Su Qingzhou. 2 piraso ng itim at puting jade ang lumutang sa lampas ni Yefan. Makalangit na aklat. Nang inig ang kaluluwa ni Yefan. Naiintindihan niya na pinagsasama ng isang babae ang kanyang sariling primordial spirit sa Celestial Book, at pinasabog ang kanyang primordial spirit sa pamamagitan ng Celestial Book. Sa ganitong paraan, nangangahulugan ito na ang primordial spirit ni Su Qingzhou ay maibabalik lamang sa pamamagitan ng pagpasa sa mga kasulatan. At hindi nakikilala ni Tianxiu si Yefan. Nangangahulugan ito na pinutol ni Su Qingzhou ang sarili niyang ruta ng pagtakas at tuluyang tinapos ang kanyang buhay. Ang paghiram ng mga banal na kasulatan upang paputukin ang lahat ng lakas ng isang tao, ang ganitong uri ng operasyon ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring maging matagumpay sa isang gabi. Matagal na sigurong pinagplanuhan ng mga babae ang araw na ito. Bakit? Hinawakan ni Yefan ang walang salita na kasulatan, nabulunan at hindi makahinga. Ikaw Fan. Biglang, ang kasulatan ay nasa mga kamay ni Yefan, at ang boses ni Su Qingzhou ay naipasa sa boses ni Yefan. Isip. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, sa kawalan ng ulirat, na tila ang boses at ngiti ni Su Qingzhou ay lumitaw sa malawak na hamog na yelo. Yefan, alam mo. Kapag nasa mundo ka nang wala ako, ikaw ang tunay. Walang kapantay sa mundo, ang ethereal na boses ang umalingaw sa tenga ni Yefan. Ang mundo ng mga espada, sa isang bato. Isang salita para sa tao na nakaharap sa langit at sa ilang mag-isa. Sa langit at lupa, iisa lang ang tao. Kabanata 4278 ang mundo ay walang kapantay. Kabanata 4278 walang kapantay sa mundo. Umuungol. Boom. Shen Qixing, lubos na nagbago ang kalangitan, kidlat at kulog. Ang mga madilim na ulap na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan, tulad ng hindi mabilang na mga itim na dragon, ay nagngangalit ng marahas. Sa kagyat na paunawa na inilabas ng akademya, ang templo at ang imperyo ay pumasok sa isang estado ng ganap na digmaan. Hindi mabilang na mga tao sa akademya at mga taong naninirahan sa Shenxixing ang pumunta sa teleportation array o iba pang mga lugar upang samilong. Ngunit gayunpaman, ang patuloy na paglitaw ng mga bitik sa kalawakan, magulong puyo ng tubig, at mga kulog na pasuray-suray at bumabagsak paminsan-minsan ay naging dahilan upang maliwanagan ng Diyos ang lahat ng mga lugar at dumanas ng matinding pagkalugi. Ang malaking mundo, na parabang darating ang sakuna. Nagpapanik ang mga tao. Sa looban ng bahay ng matandang Qin ni Shen Qixing, abala rin ang ilang kababaihan sa pag-iimpake ng kanilang mga bagahe. Si Lao Qin ay nakatayo sa gitna ng bakuran, tumingala sa kalangitan kung saan lumalakas ang kulog at kidlat, at ang espasyo ay lalong nagiging hindi matatag, at napabuntong hininga ng may damdamin. Baalala! Bumagsak mula sa langit ang kulay lila-asul na kulog, at tatama na ito sa bakuran ng bahay ng matandang Qin. Gamit ang isang alo ng kamay ni Lao Qin, isang sword chi ang bumasag sa kulog at kidlat. Hindi man lang ito nilingan ng pamilya, at nagpatuloy sa pag-aayos. Huwag mag-impake. Pagkatapos mag-impake, wala nang mapupuntahan, sabi ni Lao Qin na nakakunot ang noo. Master, anong ibig mong sabihin? Tanong ng isang babae. Kung tama ang hula ko, ang templo ay malamang na nakabitin, at may mali sa Diyos ng paglikha. Ngayon ang buong malaking mundo ay nasa bingit ng pagbagsak. Mapait na ngumiti si Lao Qin, kahit saan ka pumunta, pareho lang talaga. Hindi ka makakatago. Nahulog. Talaga bang nagtagumpay ang Sword God? Ang ikalimang asawa ang mananalo. Lumabas sa silid ang babaeng may yelo at nagsabi, kung ganoon nga, bakit hindi tayo bumalik sa ikalimang asawa? Hindi ko sinabing siya ang mananalo. Umiling si Lao Qin. Ang malaking mundo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak, hindi ba ito ay tanda ng pagbagsak ng Diyos ng paglikha? Tanong ng babae. Sinabi ni Lao Qin na may masalimuot na mga mata, kahit na ito ay ang Demon Dragon Emperor, hindi niya matatakasan ang kapalaran ng muling pagkakatawang tao ng 5 tay, at hindi niya mapipigilan ang Diyos ng paglikha na lihim na gumawa ng mga bagay. Maliban na lang kung talagang magiging dragon siya, kung hindi niya kaya, kung gayon gusto niyang ganap na talunin ang Diyos ng paglikha, natatakot ako na mahirap. Kumunot ang noo ng babae, di ba sabi mo ilang araw na ang nakalipas na kung naiintindihan niya ang salitang iyon, baka may pagtanggol niya ang ikalimang asawa. Baka na-realize niya. Ngumiti ang matandang Qin, ma'am, dahil uminom ako ng alak at ipinagmayabang ko kayo.
Hindi ako Imperial Swordsman, paano ko talaga malalaman kung ano ang nawawala sa kanya? Maaari kang magsalita ng walang kaparirikon tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit sa kendo lamang, hindi ka kailanman nagsasalita ng walang kaparirikon tungkol sa bagay na ito, matigas na sabi ng babae. Natigilan ang ekspresyon ni Lao Chin, at napanguso siya ng walang magawa. Siguro tama ako, ngunit kahit na ganoon, magagawa ba ng limitasyon ng Emperor Sword na hamunin ang dragon? Hindi ko alam. Lumakad ang babae sa gilid ni Lao Chin, hinawakan ang braso nito, at marahang sumandal sa balikat ni Lao Chin. Anong problema? Ang araw ay sumisikat mula sa kanluran. Ikaw ba ay matanda na para kumilos na parang layaw na bata? Medyo nagulat si Old Chin. Kung katapusan na talaga ng mundo, tayo pa rin ang magkakasama. Nang makita ito, tumakbo din ang mga katabi nilang babae at niyakap si Lao Chin sa isang malaking zongze. Hindi alam ni Lao Chin kung tatawa o iiyak, kaya sumama siya sa kanila. Kumikislap ang kanyang mga mata, nakatingin sa malalim at magulong langit. Kahit ano pa ang maging resulta, sana matapos na ito. Ang ganitong uri ng kendo ay masyadong malupit. Sa langit at sa lupa, isang tao at isang taybak, mayroon lamang akong taybak, at ang taybak ay ako lamang, para sa walang kapantay. Sa kaibuturan ng alaala ni Ye Fan, ang sandaling una niyang napagtanto ang Wushuang Sword Intent ay parang kahapon. Sa oras na iyon, dahil wala siyang iba kundi ang sarili niya, napagtanto niya ang Wushuang Swordsmanship. Ngunit hindi niya maalala kung kailan, tahimik niyang ginawang guardian sword ang kanyang espada. Ang pag-ibig sa kanyang puso ay nagpapahintulot sa kanya na makakita ng sinag ng liwanag sa dilim. Kahit na sa pamamagitan ng Purgatory Sword Demon Period, hindi siya nawalan ng puso. Ngunit, ang puso ay kumapit, ang espada. Hindi ba talaga ito nagbabago? Patuloy na sinasabi ni Ye Fan sa kanyang sarili na upang maprotektahan ang kanyang minamahal, ang kanyang espada ay maaaring maging mas malakas. Pero, ganun ba talaga? Kung kaya niyang isuko ang lahat alang-alang sa kanyang kalaguyo, bakit paulit-ulit niyang hahamunin ang imposibleng iligtas ang mundo? Kung sa tingin mo ay mas mahalaga ang iyong kasintahan kaysa sa iyong espada, bakit hindi ka sumakay sa isang bangka at iwasan ang mundo bilang mga Mandarin Duck? Ano ang ibig mong sabihin sa pagsasanay ng mga espada? Ito ay upang protektahan ang iyong minamahal. Gayunpaman, paulit-ulit, ang babaeng mahal niya ay nalalagay sa panganib, at siya ay nagbubuntong hininga sa gabi. Hey, lumalabas na. Ang espada ko ay parati lang para sa sarili ko. Habang bumubulong si Ye Fan sa kanyang sarili, ang dragon sa di kalayuan ay may sobrang solemna na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mga mata ni Long, nakatayo lang si Ye Fan sa lugar kung saan nawala ang ice fog at walang ginawa. Walang sword intent light, walang dragon soul reaction, o kahit na bakas ng pagpatay na layunin. Ngunit gayunpaman, si Ye Fan, na sobrang kalmado sa sukdulan, ay tila naapektuhan ang lahat ng nerbiyos ng buong larangan ng digmaan. Ito ay tulad ng isang oasis sa walang katapusang dagat ng buhangin. Sa mga bituin sa langit, may maliwanag na buwan. Ito ay malinaw na napakatahimik, ngunit ito ay lubos na kapansin-pansin. Dahil sa kakaiba at hindi maintindihang kaibahan na ito, labis na nabahala si Long. Panganib. Bagamat hindi ko alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na ito, naramdaman ng dragon ang panganib sa unang pagkakataon sa totoong kahulugan. Ang lalaking ito, dapat mamatay. Itinaas ng dragon ang kanyang kamay, at ang isang bola ng liwanag na nagsanib sa kapangyarihan ng iba't ibang mga dragon tulad ng banal na apoy, banal na hangin, banal na kulog, at iba pa, ay mabilis na napalitan. Ito ang kanyang tunay na kahulugan, gamit ang kapangyarihan ng dragon para umatake mula sa harapan. Asher Dragon Technique Heaven, isang trick na tunay na nakakamit ng Divine Dragon Technique. Ang kapangyarihang ito ay talagang hindi isang bagay na kayang labanan ng Asher Dragon ng Nine Tribulation. Naglalakbay sa oras at espasyo, agad na pinatay ng dragon si Ye Fan. Nawasak ang langit ng Diyos. Tulad ng isang kosmikong pagsabog, ang bolang apoy na tumunog sa kapangyarihan ng hindi mabilang na mga dragon ay biglang dumating. Sa sandaling ito, itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ito ay isang pares ng mga mata na nananalo sa Nether Hellfire. Boom! Gitling! Isang hindi makatwirang mapanirang puwersa ang nagpasabog sa God Kang Tian Fire Extinguishing Ball ng maaga. Ang marahas na enerhiya ay tumalsik sa lahat ng direksyon, at ang larangan ng digmaan ng bagong mundo ay gumuho sa bawat pulgada. Ang dragon ay tinangay ng puwersang ito, at ang kanyang katawan ay hindi na ipagtanggol kaagad, ang kanyang katawan ay napuno ng dugo, at siya ay lumipad palabas. Sa paghihintay na patatagin ng dragon ang kanyang katawan at muling tumawid, hindi niya maiwasang kiligin. Ang figurang iyon ay nagninangas. Ha! Huminga ng malalim si Ye Fan, na para bang pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang purgatoryong demonyong hari ay muling dumating sa mundo. Sa lahat ng mga layunin ng espada na naunawaan ko sa simula, mayroon lamang itong panlilinlang, at ayaw kong gamitin ito hanggang sa mamatay ako. Ayokong kilalanin, sinubukan kong kalimutan. Itago ito sa isang madilim na sulok na ayaw kong makita. Pero ngayon, sa wakas naiintindihan ko na. Hindi ko makakalimutan ang aking layunin sa espada, tulad ng hindi ko maiwasan ang aking nakaraan. Sa simula, ako, ay walang kapantay. Ang mababa at paos na boses ni Ye Fan, walang bahid ng emosyonal na alon.
Sa kalagitnaan, isang sinaunang at malamayan na higanteng espada na nagninangas na may madilim na apoy ay dahan-daang hinugot mula sa kawalan. Sa simula, bumalik ito sa mga kamay ni Ye Fan. Tulad ng dati, ang kanyang pinakapamilyar na anyo. Itim na parang bangin, sa baog na mga pagbabago, naglalantad ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Kabanata 4279 na aalis na ako. Kabanata 4279I. Gumawa ng isang hakbang habang ang paa ni Ye Fan, at isang maitim at matinding sword intent magic flame ang nagsimula mula sa paa ni Ye Fan at kumalat ng ligaw sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang buong pagkatao ni Ye Fan ay naging itim na apoy, na tila sumanib sa primordial na simula sa kanyang kamay. At ang espasyo kung saan matatagpuan si Ye Fan ay dinudurog at napupunit ng galit na galit. Ang bagong larangan ng digmaan sa daigdig ay tila ganap na sumangga ng layunin ng espada na ito. Demonyong espada ng purgatorio. Bulalas ni Sally Ye nang makita niya ang eksenang ito, na gumising sa malayong masakit na alaala. Alam ng mga babae, o nalilito. Nasa lungkot pa rin sila sa pag-alis ni Su Qingzhou, at hindi nila maisip ang nangyari sa harapan nila. Pwede bang? Ito ang kanyang tunay na imperial swordsmanship. Pinunasan ni Ji Xuanyuan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nabigla. Hindi, imposible. Matagal na umiling ang kanyang ulo, kahit na talagang pinagkadalubhasaan mo ang kapangyarihan ng isang emperador. Imposible. Sa dulo ng pangungusap, si Long ay tila walang laman. Malinaw, kung ang kapangyarihan ng emperador ay talagang hindi maaaring magdulot ng banta sa kanya, ang espada ni Ji Xuanyuan ngayon ay hindi makakalagpas sa kanyang depensa. At sa sandaling ito, kinakaharap ang desperado ni Ye Fan, walang kapantay sa mundo. Dragon, kinilig. Ye Fan. Ang pagkawasak ng fifth tie ay tiyak na mapapahamak. Kung titigil ka ngayon, matutulungan kitang maghanap ng paraan para mabuhay muli si Su Qingzhou. Matagal na sinubukang makipag-usap sa pamamagitan ng voice transmission. Gayunpaman, binaliwala lang ito ni Ye Fan. Isang hakbang, isa pang hakbang, at dahan-daang naglakad si Ye Fan patungo sa dragon. At bawat hakbang, parang bumabagsak ang langit, ang buong New World Battlefield ay gumuho, at maging ang malaking mundo ay nanginginig. Sa katunayan, pagkatapos mabura ng walang kapantay na layunin ng espada ni Ye Fan, may mga puwang sa lahat ng dako. Ngunit ang tanging natitirang mga tao ng ikalimang asawa ay walang balak na umalis. Naiintindihan ng lahat na kung hindi ka makakabalik, wala kang mababago. Ngayon, ang huling labanan sa pagitan ni Ye Fan at Long ay ang huling pagkakataon. Stupid guy, hindi mo alam ang ginagawa mo. Matagal na umuungal na galit, isang tingin ng panggigigil at pagiging mapagpasyahan sa kanyang mga mata. Ako ay isang dragon, at sa mundong ito, hindi ako magagapi. Ang dragon ay hindi na nag-alinlangan, at nagsimulang walang ingat na sumipsip ng hindi mabilang na enerhiya ng malaking mundo ng walang pagpipigil. Bawat minuto at bawat segundo, hindi mabilang na mundo ang nagiging enerhiya, nagiging sustansya, at naaalala ng mga dragon. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng dragon sa dragon ay tumaas din na parang isang exponential. Habang patuloy na lumalakas ang lakas, lumalawak din muli ang tiwala sa sarili ng dragon. Ang Black Flame Giant Swordman na patuloy na lumalapit sa kanya ay tila napakaliit din. Halika. Tingnan ko, sa huling labanan, ang aking Divine Dragon Supreme ba o ang iyong Sword Emperor Wu Zuang? Nahulog ang boses. Kasabay nito, iniwan ng dragon ang katawan ng maniniil, at ang kaluluwa ng dragon ay naging isang napakagandang higanteng dragon. Ang mga sinag ng liwanag ay nakasisilaw, at sa dagandong ng dragon, winalis ng dragon ang kapangyarihan ng langit at mundo, at naglunsad ng panghuling pagsalakay patungo kay Ye Fan. Hindi nagkaimik si Ye Fan, parang demonyong may hawak ng espada na walang anumang emosyon. Pagharap sa dragon na umaatake sa kanya, ang mga demonyong apoy sa kanyang mga mata ay lalong nagliliyab. Hawak ng dalawang kamay si Taichu, ibinaba ni Ye Fan ang pinaka-hindi mapagpanggap na espada ng walang pag-aalinlangan. Walang kakayahan, isang espada. Isang patayong split. Ang sandali na ang dragon at ang itim na apoy na higanteng espada ay nagdampi. Nagniningning na sinag ng liwanag, nakasisilaw. Ang napakapangit na itim na apoy ay palm unit sa kaluluwa ng dragon. Sa sandaling ito, ang malawak na espasyo ay ganap na tahimik. Sa kawalan, si Ji Xuanyuan, Xiu, Feng Xiaotian at ang iba pa ay nakakita ng napakaitim na higanteng espada, na pinuputol ang ulo ng dragon. Siya ay naglaslas ng buong lakas, tulad ng isang putol na kawayan, sa kahabaan ng gulugad ng dragon, at nabasag ang halos lahat ng kaluluwa ng dragon sa lahat ng paraan. Ang figurang nakatayo sa harap ng dragon, hawak ang dakilang espada ng simula ng panahon sa magkabilang kamay, tulad ng isang hindi matitinag na Diyos ng digmaan. Walang anuman, isang espadang may kakayahang hamarang sa kanya. Walang makakatalo sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay tunay na walang kapantay sa mundo. Kasabay nito, ang kanyang likod. Trahedya, desolated. Mula sa madilim na lancha, isang lalaking parang naglalakad na bangkay ang sumuray-suray. Putok. Umupo ang lalaki sa lancha, tinitingnan ang mga lumang tabla na gawa sa kahoy at ang maulap na ibabaw ng ilog na may mapurol na ekspresyon. Paano ako napunta dito? Pwede bang natalo ako? Bulong ni Ye Fan sa sarili, hindi niya alam kung pinatay niya ang dragon o hindi. Hindi. Parang hindi. Pero, kung buhay pa siya, bakit ako pupunta dito?
Sa pananakit ng ulo, palaging nararamdaman ni Yefan na may nakaligtaan siyang impormasyon, ngunit hindi niya ito maisip. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Yefan at sumuko sa pag-iisip. Sa totoo lang, wala na siyang magagawa pa tungkol sa kahihinatnan ng labanang ito. Sa sandaling umalis si Su Qingzhou ng tuluyan, alam ni Yefan na ang kahihinatnan ay walang kinalaman sa kanya. Nais lamang niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ang huling walang kapantay sa mundo. Ginawa na niya ang lahat, kung hindi niya kayang manalo at maprotektahan ang lahat ng kanyang pinahahalagahan, kung gayon. Maaari lamang siyang humingi ng tawad sa mga naniniwala sa kanya sa likod niya. Pinabayaan niya ang mga ito, ngunit wala talaga siyang magawa. Tawid ba ito ng ilog? Tumingin si Yefan sa ilog at tinuwanan ang kanyang sarili pagtawid sa ilog. Natatakot ako na hindi ito tatawid sa Naihei Bridge. Hindi alam ni Yefan kung paano siya nakarating dito. Hindi na mahalaga sa kanya kung patay na siya o nakapasok na sa River Crossing Realm. Sa sandaling ito, dahan-daang lumapit ang lancha sa daungan ng lancha. Ang ferryman ay humawak ng poste at lumapit kay Yefan. Ang makaluma at simpleng ferry ay natatakpan ng lahat ng uri ng pagbabago at mga gasgas. Ngumiti si Yefan, at ang serbisyong ito. Kinuha din ng matandang foodie ang bangka mo. Walang sinabi ang ferryman, iniunat lang ang kanyang kamay kay Yefan. Sumimangot si Yefan, ano? Kailangan mo pa ba ng bayad sa bangka? Boatman, ayokong tumawid ng ilog, fair na pagod na ako, ayoko nang mag-isip ng kung ano-ano, dito na lang ako matulog. Yefan pagkatapos magsalita, hihiga na sana ako. Biglaan, isang ideya ang gumalaw sa kanyang isipan. Maghintay. Bumangon si Yefan at pinatigil ang ferryman na papaalis na. Aalis na ako. Gusto kong tumawid sa ilog. Biglang naisip ni Yefan, sa kabilang bahagi ng ilog. May paraan ba para iligtas si Su Qingzhou? Nagunat ng kamay ang ferryman at muling humingi ng pamasahe. Sumimangot si Yefan, at pasimpleng inilabas ang lahat ng nasa katawan niya at ibinigay sa ferryman. Nandito na lahat ng treasures ko. Bagamat inaamin ko na medyo marami sa pamilya ko, hindi ko talaga dinala. Bago siya matapos magsalita, itinapon ng ferryman ang lahat ng kayamanan ni Yefan sa ilog. Pagkatapos, iniunat ng mantsa ang kanyang kamay. Sumimangot si Yefan, may natitira pa siyang mga gamit, ngunit iyon ay ilang mga personal na gamit, ang mga alaala ng mga babae at bata. Hoy, anong gusto mong ilabas ko? Walang sinabi si ferryman, iniunat lang ang kamay at naghintay. Nenes din si Yefan, kaya tumalo na lang siya sa bangka nang walang ginagawa. Kabanata 4280 Hindi ako tinatawid ng ilog. Isang kakaibang pagtutol, nang ihakbang na ni Yefan ang kanyang mga paa sa lancha, sinubukang itulak si Yefan pabalik sa dalampasigan. Sumimangot si Yefan, pinakilos ang walang kapantay na layunin ng espada, at muling nag-alab ang itim na apoy. Nalaman ni Yefan na ang sword intent ay tila hindi gaanong sumusunod sa mga utos. Bagamat inilabas, hindi ito masyadong makinis. Ngunit pilit niyang hinimok, ang wuswang sword intent ay muling umunlad. Sa ilalim ng malakas na opens iba ng Emperor's sword intent, nabawi ang paglaban na iyon. Si Yefan ay natapakan ng maayos ang lancha, iniunat ang kanyang kamay patungo sa ferryman, at nagtaas ng nagniningas na itim na talam. Makinig, hindi ako susuko sa sinuman sa mga taong nasa isip ko. Kung hindi ka magsagwa ng bangka, hayaan mo akong gamulong pababa. Ilang sandali pa ay malabo ang figure ng ferryman na parang nag-aalangan. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na sinuntok ng ferryman ang bangka, at umalis ang bangka sa lancha. Pagkatapos, inalis ni Yefan ang kanyang espada, tumalikod, at sumulyap sa pampang ng ilog. Bagamat naawa siya sa mga babae at bata sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang hanapin muli si Su Qingzhou. Hanggat may natitira pang hininga, hinding-hindi siya susuko. Nagpapalakpak, pinagmasdan muli ni Yefan ang sitwasyon sa paligid. Sa huling labanan sa Dragon, ipapadala niya ang kanyang sarili sa tawiran ng ilog na hindi niya inaasahan. Gayunpaman, hindi ito maiintindihan, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng Happy Realm, ang pagtawid sa ilog ay walang iba kundi isang pagkakataon. Marahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naipit na niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa kabilang ilog bago siya mag-isa na pumunta sa ilog. Itong bangka, sira talaga. Umiling si Yefan habang nakatingin sa lancha na puno ng bakas ng oras. Sino ang mag-aakala na napakaraming tagalikha at kamangha-manghang mga karakter ang sa wakas ay umalis sa isang maliit na pagkawasak. Napansin ni Yefan na ang mga gasgas na ito ay karaniwang gawa ng tao. Ang ilan ay makikita na sanhi ng napaka-frantic na mga pangyayari. Tila may away o emergency, at may bakas ng kawalan ng pag-asa sa mga bakas. Gayunpaman, mayroong isang gasgas sa loob nito, na medyo regular at napakabago, at tila ito ay naiwan lamang ng ilang sandali. 3B. Napansin ni Yefan na tila ito ay mga numero at titik na alam niya. Pwede bang? Isang matandang foodie. Biglang napagtanto ni Yefan na maaaring ito na ang huling bakas na iniwan siya ni Yehuya. Anong mga sikreto ang natuklasan niya habang tumatawid sa ilog? Sinubukan lang ni Yefan na gumuhit sa bangka gamit ang kanyang mga kamay at espada. Nalaman niya na maliban kung ginamit ang wuswang, magiging mahirap na matagumpay na makumplito ang naturang characterization. Sa makatuwid, ang simbolong 3B na ito ay hindi kailanman basta-basta isusulat dito.
Kahit na hindi si Ye Wuya, ito ay dapat na isang napakalakas na lumikha, kaya posible na manatili. Walang hanggan. Tadhana. Hindi. Hindi sila mula sa ikalimang asawa, dapat silang mga matandang pagkain. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo, pero ano ang ibig sabihin nito? Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Ye Fan na tila bumagal ang takbo ng bangka. Nang tumingala siya, nakita niyang biglang nawala ang ferryman. Sa maulap na ilog, walang iba kundi ang tubig na umaagos gaya ng dati. Sa ilalim ng paa, mayroong isang layer ng lamig. Tubig. Si Ye Fan ay tumingin sa ibaba at nalaman na ang bangka ay hindi tumutulo, ngunit ito ay unti-unting pumapasok sa tubig. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, alam ni Ye Fan na tiyak na hindi ito magandang senyales. Wu Suang. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, muling tinawag ang layunin ng espada ni Wu Suang, at binalot ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit, parang napakahirap kontrolin ni Wu Suang, may puwersa sa dilim, sinusubukang hilahin si Wu Suang palayo sa kanyang katawan. Ang kamalayan ni Ye Fan ay nagsimula ring mawala ng ulirat, ngunit nakatingin pa rin siya sa direksyon ng kabilang panig ng ilog. Ang ilog ay hindi tumatawid sa akin, ako mismo ang tatawid. Nang inig si Ye Fan at sinubukan niyang tumalon. Gayunpaman, mahigpit siyang hinawakan ng malaking puwersa ng traksayon sa bangka. Ang posisyon kung saan nakatayo ang dalawang paa ay tila napakabigat. Paano, ang bloodline ng dragon ko? Lumubog ang mukha ni Ye Fan, at napagtanto niyang hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon. Natatakot ako, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng emperador na may pinakamataas na prioridad, kahit si Wu Suang ay hindi ito magagamit. Kalahating bangka, malapit ng lumubog. Nang makita ito, nagkaroon ng panibagong inspirasyon si Ye Fan, at lumipat lang siya sa likod ng bangka, at hinampos ang isang walang kapantay na layunin ng espada gamit ang dalawang kamay. Nagdala si Wu Suang ng puwersa ng reaksyon, at sa wakas ay dahan-daang itinulak ang barko pasulong. Nawala ng tulong si Ye Fan ng Shenlong bloodline, at ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay lubhang hamina. Ang backlash na dala ng sword intent ay naging miserable sa kanya. Gitling. Sa kaunting pananampalataya, itinulak ni Ye Fan ang Black Flame of Sword Intent sa limitasyon. Ang bangkang pumasok sa tubig ay tila nilagyan ng rocket propeller, na puwersahang sumakay sa hangin at mga alon, na humahampas sa ambon ng tubig, at nagmamadali patungo sa kabilang panig ng ilog. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang mga mata ni Ye Fan ay puno ng puti. Ako ay naging gising habang buhay, ganyan lang. Wala akong pakialam na gamitin ang pag-ibig para malasing at managinip ng kamatayan. Sa loob ng isang matayog na gusali ng opisina. Nakasuot ng pilak na uniforme, ang batang babae na may maayos na maikling buhok ay nakikinig sa kanta, at siya ay kumakanta ng maluwag. Bitik. Roll ng mga dokumento tumama sa likod ng ulo. Oops. Napasigaw si girl sa sakit, at nahulog ang earphone sa desk. Lumingon siya at nakita niya ang matabang lalaki na nakasuot na may tuwid na mukha, na nagpapakita ng isang nahihiyang ngiti. Direktor, hindi ka ba pupunta sa isang business trip ngayon? Sino ang nagtanong sa iyo na kantahin ang case sa trabaho? Huang Yimeng, kung ayaw mong magtrabaho sa Watai Group, maaari mong ibigay ang iyong resignation letter. Nagmamadaling tumayo si Huang Yimeng at diretsyong sinabi. Direktor, nagkamali ako. Mangyaring magbigay ng mga tagubilin. Sumulyap sa kanya ang matabang supervisor at inihagis ang stack ng mga dokumento sa kanyang kamay kay Huang Yimeng. Pupunta lang sana ako sa isang business trip, ngunit may dumating na bagong. Kailangan kong sumakay ng interstellar flight, maaari mong harapin ito. Hindi. Bagong dating na naman ba? Si Huang Yimeng ay mukhang walang magawa. Ayokong gawin ito, maaari akong gumawa ng isang pagpapalit. Ginagarantiya na makumplito ang gawain. Si Huang Yimeng ay nagmamadaling pumunta sa elevator nang hindi nagsasalita. Sumakay sa elevator hanggang sa ika-73 underground floor. Ang mga salitang, Wu Tai Ferry, ay malinaw na nakikita. Inayos ni Huang Yimeng ang uniforme, at matapos saglit na balikterin ang impormasyon sa kanyang kamay, humakbang siya sa isang mahabang daanan. Pagdating niya sa pintuan ng isang silid, ipinakita ni Huang Yimeng ang kanyang sertipiko ng trabaho, at pinakawalan siya ng ganap na armadong security guard sa pintuan. Dahan-daang bumukas ang pinto, at pumasok si Huang Yimeng. Sa ilalim ng malambot na ilaw, ito ay isang silid na inayos ng mainit na may dalawang sofa. Isang lalaking may itim na buhok na nakasuot ng asul na hospital gown ang nakatayo sa harap ng isang floor-to-ceiling window. Sa labas ng bintana, ay isang malaking underground base. Ang isang cylindrical supercomputer na daan-daang metro ang taas ay kumikislap ng hindi mabilang na mga ilaw. Isang malaking grupo ng mga kalalakihan at kababaihan na nakasuot ng mga unipormeng pilak, mga inhinyero at mananaliksik, at isang malaking bilang ng mga AI robot ay abala sa pagtatrabaho pabalik-balik. Ito ay kamanghamanghang, hindi ba? Isinara ni Huang Yimeng ang pinto at nakangiting sinabi, maaaring hindi ito kasing ganda ng ilan sa mga bagay na nakita mo sa Watai World, ngunit at least ito ay totoo. Dahan-daang lumingon ang lalaki, mapatla sa kanyang mukha, ang kanyang mga hakbang ay walang kabuluhan, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Sino ka? Puntahan mo. Kilala mo ako, ang pangalan ko ay Huang Yimeng, kabilang ako sa Newcomer Guidance Department, ng New Earth Watai Group. Iniunat ni Huang Yimeng ang kanyang kamay at ngumiti ng maliwanag, welcome to the main world, Ye Fan. Pagtatapos ng kabanatang ito,
For more updates, click on the notification bell.